calling, kasi ang host natin ngayong panahon nito ay ang NCR Central Region. So we are calling the chairman of the NCR region to give his welcome statement para sa atin. Si kasamang Kabansang Edwin Abano. Salamat ka, Egay. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Lubos po tayong nagpapasalamat at nagagala dahil kahit na po sa panahon ng pandemya, pagbilit po ng isang taon, ay pinilit po natin makarating at magtipon-tipon sa gabi ito. Dahil makita po natin kung paano kasigla, kainteresado ang bawat lalawigan at region upang lumuhok sa UTPS. Pinilit natin mabuo ang isang organisasyon at ito na lumuhok tayo, lumaban tayo kahit sa panahon na yan na sinatingin natin nakakatakot dahil maraming nawala sa ating kapamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan. Subalit pinili natin tumilig, magkita-kita, para masaksihan natin ng bawat isang region na ang isang organisasyong umuusbong sa panahon ng pagsubok ay nagiging matatag sa harap ng mamamayan. Kaya po, kayo po ay welcome natin sa lungsod Quezon para ma-experiensya natin ang pagmamahal at ang ganda ng Quezon City. Maraming salamat sa lahat ng regional chairmen, members ng UTPS. Itong gabi na ito ay isang pasinaya para sa pagbubukas ng isang National Assembly o Kongreso ng Mamamayan bukas po ng umaga sa Great Eastern Hotel. At doon po ay lalahukan ng mga iba't ibang region ng ating lipunan. Sana ang araw na yan at ang gabi nito ay maging bahagi tayo sa isang organisasyong titingalain, magsisimula, titingalain at organisasyon na magbibigay ng isang lakas at kamalayan sa mamamayang Pilipino. Organisasyon tumindig sa panahon ng pandemya, organisasyon na pinagkatiwalaan ng mamamayan, at organisasyon magsusulong ng tama sa ating lipunan. Sa gabi ito, inuulit ko po sa mga regional chairmen, welcome po namin kayo sa aming syudad. Bumalik po kayo muli at you have to experience the beauty and love. You have to experience the side of Quezon City. Welcome po kayo lahat sa ngalan po ng UTPS Quezon City. Mabuhay po tayo at maraming salamat. Ako po, si Kuya Edwin, at ito ang programang Issue. Maraming salamat. UTPS, hosted by Marinette Gamboa, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UTPS, walk with pride. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po nanonood. Alam niyo po, isang buwan po tayong mahigit na hindi nagkita-kita dahil po sa ating pandemya. Ngayon po nandito na ulit tayo, live na ulit sa UDDS. Kanina po ay nandyan po yung si Edwin, yung ating isa sa mga ating chairman. Napanood nyo kanina, mamaya pag-uusapan po natin yan. Ito po ay yung Vice President Marinette Gamboa po at your service.
ang inyong finance. Magandang hapon po, ang Tita Doray. Matagal tayo nagkasabikan, matagal tayong absent. Ngayon, live stream po tayo mga kabansa. Marami po kami bibigay na maayos na balita. Although medyo malungkot dahil merong nawala si Ka Edwin. So, magandang hapon po ulit. Ang ating pong Sekjen. Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kabansa sa buong Pilipinas. Matagal na pong nagbakasyon ng ating programa sa kadahilanan na bumira ang virus dito sa kapaligiran natin. At ngayon nga po mga kabansa ay muli tayong nag-eri at alam ko po marami po nagtatanong kung ano mga kabalitaan ngayon sa ating UDDS at napakagaling po ng ating tema ngayon sapagkat ito ay Mayo 1, araw po ng mga manggagawa. Meron po tayong mga imbitado ng mga tagapagsalita, no? At mga guest natin upang siya pong ating makasama sa pagtalakay ng mga issue tungkol sa usapin ng paggawa. Ito pong inyong Secretary General Kaegay Bilayon, bumabati ng magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po mga kaibigan. Ito po isang araw na naman at tagal natin nawala. Hindi tayo nagpangkita-kita ang matagal na panahon dahil dito sa lintik na pandemyang ito. Talagang medyo kamura-mura na itong pandemyang to. Ito tayo namin nadadamay, pati itong nasa tabi kong napakagandang babae. Naghiwalay kami dahil dyan. Sa pandemya. Naghiwalay ng kwarto. Yan ang nangyari sa amin. Ayun. Ito po, isang talakaya po tayo. Magandang hapon po. Ito, si Efren Reyes. Nandito naman po tayo. Sige. Okay, bago tayo magpatuloy mga kapatid, gusto kong batiin ang ating mga kabansa na nanonood ngayon. Si Director Jack Alejandro is also watching. Ang ating chairman, national chairman na si Kuya Willie Martinez ay nanonood po sa ating kabansa. Sa La Union, ha? Sa La Union siya. Sa La Great Union. from La Union. Nasa ilalim ng puno na naman yan. Hindi, birthday nung kanyang asawa si Tita Ami. Oy, Batiin natin. Kanta. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Happy birthday! Happy birthday! Shout out! Happy birthday kay Ate Ami. Sabi ni Kuya Willie, si Chairman, sabi thanks a lot mga idols ko. Okay, ang tabayanan po ninyo mga kabansa sapagkat ang ating mga guest mamaya ay nandiyan po si Congressman Mike Defensor, ang kinatawan ng Anak Kalusugan Party List. Nandyan din po ang chairman ng Partido ng Manggagawa, si Councilor Renato Magtubo, at ang Pangulo po ng Philippine Charity Sweepstakes Employees Union at Executive Director ng Kamagfi, si kasamang Chris Bautista. So ang tabayanan po natin sila mga kabansa. Public at private sector yan, ano? Public, kasi sa mga manggagawa, parang si Ka Efren din, di ba sila ay mga manggagawa ng industriya ng pelikula, no? Ang gagawa So, dito sa tayo. industriya ng pelikula na nagkakahirap-hirap kaming lahat dahil hindi makapag-produce ng pelikula Ayun, at wala kaming trabaho. Kaya nga pag-uusapan natin ang kalagayan ng lahat ng manggagawa sa gitna ng pandemya ngayong oras na ito. Sabi ni Chairman Willie, thank you daw. Sabi ng Mrs. ko, tuwang-tuwa sa kanta daw natin. Si Ibert William, magandang hapon po sa inyo mga kabansa, BP Marinette, Tita Doray, Sec Jen Egay at Idol Efren. Si Richard Si Joe Rosie Santale. Ayon. Magandang hapon po sa lahat kabansa. Sabi niya. Oh. Okay, ito po yung mga ating bumabati. Ano Si ba- Richard yun, nandito sa linya ng telepono ko, tumatawag. Pumunta ka na lang dito. Magdala ka. Dito kami, naka-live stream na kami. Pumunta ka na. Magdala ka. Richard, magdala ka. Okay, punta ka na.
Oh. Dala ka ng merienda. Wala ka merienda raw. Ito po rin pagtawag natin. Tawa tayo. Anyway, hindi, nakaano tayo, ano ba, tawag ba tayo dito sa ating mga ano, o Okay, Mike. Zoom? Zoom. May Zoom, Zoom ano sila. na, hingin natin yung Zoom. Okay. May link na, di ba? May link na tayo, oo. Si Amor Solo Tejano ay nanonood daw. Okay, alam niyo talaga mga kapatid, Diyan na. maganda andyan na ba si... Andyan na, oo. Congressman? Si Ikaw? Pag yan eh, Pwede naman. Okay, sandali. Nandiyan din Si si Councilor, okay. Sandali lang, alam niyo po mga kapatid, totoo po ang COVID. Ang COVID-19 totoo. Alam niyo po ba na kami dito, kami-apat dito. Parang duda pa si Vice na COVID ah. Oo, totoo po yan. O, hindi po totoo sa akin dahil ako hindi tinamaan eh. Ako, tinamaan po ako ha. Hindi asymptomatic, kundi totoong symptomatic. Ang ibig sabihin nun po, kailangan lang napakataas dapat ng mga Immune system. immune system mo, resistensya mo, taas nyo. Oo. Para kahit katabi nyo na yung may COVID, hindi pa rin kayo tatamaan. Tama. Pero ang pag-iingat, di ba? Kahit anong Importante. ingat ang gawin mo, kung merong COVID, hindi mo kilala kung sino may dala. Oo Tama, nga, tama. Hirap. Yan ang mahirap. Kaya importante sa lahat yung pagtataas ng immune system mo at yung resistensya. Oh, alam niyo Kaya ba? para Oo. nandyan man, katabi mo na, hindi mo pa alam na nandyan ha. Magkatabi Hindi. kaming dalawa ha. Isipin mo magkatabi kami oh. Nag-swab Oo. kami. Positive ako, negative. No. Oo. Ganun kalakas. Takot na takot si COVID sa akin. Takot yan. Dapat lumipat ako sa inyo eh, no? Di ba? Oo. Putya, sa balita lang sa'yo sa telepono, pati ako naglahat na. Oo. O nagsusuot, Pero mga kapatid, nag-ano. magsuob ko kayo. The Ang best. COVID talaga, wala na yata sinasanto yan. Oo. At wala kang Pero ano. samantalahin ko na rin dahil nandito na rin tayo sa topic ng COVID at maraming nagkasakit at marami rin namatay, magbigay po tayo ng 1 minutong katahimikan at ipagdasal po natin ang mga kaibigan po nating nawala. Marami po kung kaibigang nawala kamakailan lang. At ating kabansa. Sunod-sunod na apat na dalawang buro lang pinuntahan ko. Oh my God. Bagamat hindi COVID yung isa, cancer. Yung manugang ko sa pamangkin, namatay sa cancer. Pero yung isa, si Edwin, pinuntahan namin, kinabukasan Yan, naman. Yung sa hindi nakakaalam, si Edwin na sinasabi po natin ay ating regional chairman dito sa Quezon City. Quezon City, Bale Central, NCR Central. Isa siya sa pinakamasipag na. Masipag. Nakikiramay din po ako sa isang kaibigan ko po na dating taga Viva Films, si Arthur Santa Maria, na asawa ni Sandy Santa Maria, Oh, na pumanaw po dahil sa COVID-19 noong nakaraang araw lang. At si Toto na direktor, Toto Natividad. Pumanaw na rin, Kung makapagsabi ka naman totoo, para ako nagsisinungaling. hindi tito, Nagulat ka. Oo. Ano, kaya isang araw lang. Nung isang araw lang po. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Siya po ay kagawad. Kagawad ba o barangay captain? Barangay Captain. Barangay captain sa Nabotas. Oo. Ayun, namatay po siya sa COVID at nakaburol po ngayon sa Heaven of Angels sa Sumulong Highway. Kaya marami tayong mga ganyan. At alam niyo po, pag kayo po ay nagkaroon ng COVID, ang problema lang kasi ngayon, wala tayong symptom na sigurado eh. Ako, hindi man ako nila. Teka, yung hindi saglit rin na ako, katahimikan natin, ano natin ngayon, ialay po natin sa mga nawala nating kaibigan. Sige. 1 minute. Amen. Ayun na po. Kahit Siguro, pwede wala na pa, natin kahit wala pa papasukin isang din minuto. Sige na. Papasukin din natin ang mga kabansa nating guest natin para Oo. Baka makasama mainit. natin sila sa palitan ng kuro-kuro. Patalakayan natin ngayong oras nito. Ikaw ang Director. mag-ano ha? Asan na? Sino ba una? Ay, yun. Yun po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Mga kapatid, nandito po ang ating anak bayan party list anak kalusugan. Sorry congressman. I'm sorry. Anak kalusugan, ating pong congressman Michael Defensor. Magandang hapon po, sir.
Yes, magandang hapon po. Pasensya na Ito po, po medyo si nandun yung pagpasok. Councilor Renato Medyo- Magtubo, currently Magtubo ng Partido ng Manggagawa. Siya po ay Councilor ng Marikina City. Magandang hapon po sa inyong Maganda. lahat. Magandang hapon, Maganda, Idol. maganda po. Ano unahin hapon, natin? eh. Alam mo, Congressman, natutuwa kami at napaunlakan mo kami nandito. This is a live every Saturday from 3 to 5. Yung UDDS, 10 million strong. Nationwide po tayo at lahat po sa ating mga members nationwide, including sa abroad, ay nakikinig po sa atin live. As a matter of fact po, ang nanonood sa atin ngayon, more than 20,000 po. Kaya po, natutuwa po tayo at nandito kayo at ating pag-uusapan po kay Sir Renato tungkol sa manggagawa sa panahon ng pandemya. At sa inyo naman po, gusto ko talaga napanood ko kaninang umaga tungkol po yung pinag-uusapan po tungkol sa ivermectin. At bago ang lahat, Sir, ako po ay isang COVID-19 survivor. I use ivermectin 5 every day and I'm still using until now. Lahat po ng ating mga lahat ng household namin, si Efren Reyes at sa lahat po ay gumagamit po ng ivermectin. Ikaw naman po. Opo, naniniwala po kami. Lahat po ng pwedeng solusyon ngayon para sa COVID, gamitin po natin. At nagpapamigay po kami. Ay, opo. Salamat po. Actually, ako din po, isang COVID survivor. Kaya nga po ako nasimula dyan sa ivermectin niya. Natutuwa naman po ako na may ganitong programa. Kasi alam nyo, napansin ko, nito sa pagbibigay namin ng ivermectin, maraming mga nangihingi doon sa mga may internet. Yung meron nung capacity to make a research, manood ng YouTube, mag-Google kung ano yung ibig sabihin nito. Pero sa baba po, sa mga kababayan nating medyo walang access sa internet, kulang na kulang po yung impormasyon at edukasyon tungkol sa COVID at saka po sa ivermectin. Kaya nagpapasalamat po ako na dito sa programa ninyo, Boss Efren, and of course yung amo ko si Egay, salamat din At sa nandito rin pag-imbita po sa si akin. Tita Doray po, yung ating Yes, committee Doray. chairman for Opo. finance. Mami Thank you po. Inalagaan Opo, salamat kita po. nung maliit ka pa. O sige, bumati na kayo, Kong at Konsehal, para sa mga napakinig natin. Opo, yun nga ho, salamat to sa programa nyo talaga. Ito yung malaking bagay po sa ating makabayan na matutunan at malaman na tungkol sa ivermectin. Katunayan yan si Congressman Rene Magtubo. Nagkaka-text lang sa akin yan, humihingi din ng ivermectin dahil gusto rin ng uminom. Pero yes, of course, tulungan po natin lahat na matutulungan. Opo. Magandang hapon po. Maraming salamat sa imbitasyon ng pamunuan ng UDDS. Magandang hapon, Mike. Happy Labor Day po sa inyong lahat. May 1 ngayon. Opo. At ako'y nagagalak na makapag-share ng aming pananaw dito sa issue na talakayin yung kalagayan ng manggagawa sa gitna ng pandemya. Maraming salamat at Magandang hapon po. Alam niyo po, sir, dapat isa sa ating mga guest ay si Secretary Bello. Pero natakot yata kasi ang i-guess natin itong mga leader natin sa manggagawa. Baka hindi, mahirapan siya. Sabi niya sa akin, masyado daw busy sila for today. Bukas daw, pwede siya. Hindi na may 1 bukas, wala kang programa bukas. Loko-loko talaga itong si Secretary. So ikaw Egay. Okay, so ganito, umpisahan muna natin at pag makikita po natin ang pag-uusapan natin ang kalagayan ng manggagawa sa gitna ng pandemya. Gusto nating matanong lalong-lalo na sapagkat si Karine ay siya ang chairman ng Partido ng Manggagawa at itanong nga po natin sa private sector. At mamaya po papasok din ang kinatawan ng mga public sector unions, ang presidente po ng PCSO mamaya, si kasamang Chris, para naman kung matalakay na kung ano na ang sitwasyon ngayon ng mga manggagawa ng pamahalaan sa gitna ng pandemya. O Karine, kumusta ba ang kalagayan ng mga manggagawa natin ngayon? Labor Day, kaarawan nating mga manggagawa ngayon. Alam naman natin yung pandemya may 1 taon na. Ang epekto naman nito ay krisis sa kalusugan at krisis sa ekonomiya na parehong tumama sa mga manggagawa, formal sector naman, informal o informal. Sinuman namin ito sa Labor Day ngayon, ang issue ng manggagawa ay tabak. Karine, medyo mahina-hina yata yung ma'am. Bakuna, karapatan, at kasarinlan. Trabaho sapagkat may 20 million na mga manggagawa apektado.
ng retrenchments, layoffs, closures, shutdowns, floating status, etc. At 1 milyon dyan ay mga babae. Ayuda, hindi sapat ang ayuda ng gobyerno. Sabi nga namin dapat bayanihan free pa eh. Sapagkat hindi nabigyan ng kaukulang pansin ang mga micro and small enterprises natin na talagang gusto pa mag-operate pero kapos ang ayuda ng gobyerno for them to operate, bigyan ng wage subsidies para mapanatili ang trabaho ng mga manggagawa. Kitang-kita din natin sa informal sector na nanlilimos na lang sa kalsada yung mga drivers natin sapagkat yung service contract agreements ay hindi napatupad mula sa bayanihan 2. Yan yung sa ayuda. Sa bakuna naman, wala pang 1% sa ating populasyon ang nabakunahan. Hindi pa nagsisimula ang bakuna sa hanay ng manggagawa. A4 doon sa kanilang protocols. Ito nga sigaw ng aming mayor dito sa Marikina eh. Unahin natin ang mga economic frontliners natin sa pagbatay sa pagsusuri sa ngayon. Ang spreader ng virus ay nasa workplace. Nung binuksan natin ang ekonomiya natin, ang public transport, andun yung spread ng virus. So dapat bakunahan ng maramihan ang hanay ng manggagawa. Kami naman ay sinasabihan namin Department of Labor and Employment. Sa halip na magpabida ngayong Mayo 1 ng bakunang 5,000, sinasabi na para sa mga union, sana ang kampanya ng Department of Labor ay itong tumugon doon sa trabaho at ayuda. At sa pinabakuna, ibigay yan sa DOH at sa LGU. Yung 5,000, parang tingin natin parang propaganda lang eh. Kasi ang kailangan ay 40 million ang manggagawa natin sa labor force. Ano yung 5,000? Tapos ang tanong na, ang second dose dyan, kaya nyo i-monitor. Diba? Sino magbibigay niya at mag-asikaso sa monitoring ng mga bibigyan ng bakuna? Kaya Okay, Karen eh. yung doli doon. Karen eh. Sa DOH, bigyan sa LGU. Karapatan, sinasabi namin, sa gitna ng pandemya, ginagamit yung pandemya para supilin yung karapatan ng manggagawa. Kanina lang eh. Labor Day na Labor Day. Magsisimba yung mga manggagawa doon sa simbahan ni Bishop para i-celebrate yung Labor Day. Nauna pa yung mga pulis na barikadahan. Kasi nga, sabi nila, magso-social distancing daw. 50 nga lang hinihingi ni Bishop doon eh. Para sa kanyang simbahan eh. Binarikadahan pa. Gusto ng mga manggagawa pahayag. Freedom of expression. I-observe natin yung minimum health protocols. Hinarangan. Sa Cebu, 20 na mga manggagawa ang gusto magpahayag sa kanilang kalagayan. Hinuli ng mga pulis. Ang masaklap pa, kalimitan, hindi naman nila lahat, ginagamit yung pandemya para ilagay sa floating status yung mga manggagawa, tinakasan ng mga employer, nilalabigyan ng separation pay. Diba? Nga. Ang maraming manggagawa. Ngayon Renato, Pangulo, ngayon alam ko na kung bakit ayaw ni Secretary Bello ang mag-guest ngayon. Bukas na lang daw siya mag-guest. Oo. Tumatakas. Pahirap yan. Parating. Oo. Gobyerno. Kaya sabi nga na, may problema tayo sa tapanay. Sa trabaho, ayuda, bakuna, karapatan at kasaritan. Saan ka nakakita? Sa gitna ng pandemya, may red tagging. Sa gitna ng pandemya, may patayan. Diba? Okay, itanong nga naman natin, Karen, itanong naman natin ngayon kay Kong Mike, Sa, dito Kong Mike, sapagkat narinig natin ang sinasabi ni Karen, tungkol sa situation ng mga manggagawa sa usapin ng healthcare ng ating pamahalaan. Kung Mike, sa tingin mo ba, sapat ba ang ginagawa ng ating gobyerno para naman dito sa healthcare ng mga manggagawa? Well, ang siguro ang sitwasyon natin, hindi lang naman sa mga manggagawa, kundi sa kabuuan, no? Lahat ng mga kababayan natin talaga may problema. Of course, yung mga manggagawa, importante talaga na maalalayan sila dahil po sa hindi lang naman sa yung kanilang kalusugan, pero malaki ang contribution nila sa pagpalakas ng ating ekonomiya. Kaya ako po naniniwala na anyway, kasama rin naman po yan dun sa ranking natin, no, po, kung sino yung dapat mabakunahan. Pangkalahatan naman, no, ang nagiging problema kasi natin, well, particular dito sa ivermectin,
Talagang alam naman ho natin yung mga vaccination na corner ng malalaking bansa, 80% nakuha ng 4 na bansa at saka ng European Union. And hirap na hirap po tayo. Pero ang pinagtataka ko lang, at ako naman kay Pangulo, umaasa naman ako na napapakinggan niya at naniniwala ko na sa pamamagitan ng inyong programa mapapakinggan niya na medyo baguhin niya siguro yung attitude nitong mga taga-DOH at saka ng FDA. Kasi imbis na kayo nga nagsasalita na uminom kayo ng ivermectin, ako nag-uminom ng ivermectin, dapat maging positibo ang attitude ng mga to at hindi regulatory. Kasi nasa gera po tayo eh. Marami nang namamatay. Nung huli namin pinag-usapan yung ivermectin, 13,000 na matay. Ngayon po, 2 linggo lang nakaraan, 16,000 na. Kaya ang aking panawagan, ngayon alam ko, ilang beses na sila tinatawagan ng Pangulo, kinausap na naman sila ng Pangulo tungkol dito. Sana siguro, ang panawagan ko ulit kay Pangulo Duterte, medyo latiguhin na. May mga tao talagang nakapaligid sa kanya na hindi nakakabuti. Maraming naniniwala pa rin yung kanyang sinseridad na nais niyang ayusin ng ating bansa, ang mga bawat Pilipino. Pero itong gera na to, kailangan natin mga tao makakatulong sa kanya. Hindi ho dapat ipigilin tong ivermectin, pabayaan nila. Sabi ko nga, kung di kayo naniniwala, di huwag kayong uminom. Ngayon, kung ito naman ay epektibo, can you imagine kung 75% ang masasagip nito sa 16,000 dapat 10,000 buhay ang nasagip natin at hindi namatay dahil sa COVID-19. Tama yan, Congressman. Kayo po ba nakabakuna na, Congressman? Po, ma'am? Nakapagbakuna na po kayo? Nakabaksin na ba kayo? Opo. Hindi pa, ma'am kasi sumusunod naman din ako doon sa patakaran nila na kung sino yung mauuna ay unahin. Nakita nga po natin, di ba nagkagulo yung AstraZeneca, huminto ngayon yung supply dito, tapos patuloy pa rin syempre, iniipit po ng mayayamang bansa yung kanilang sariling bakuna. Talagang sa amin senior citizens lang ang nabigyan. Unang vaccine pa lang pangaho, yung pangalawa nila, wala pa rin hanggang sa ngayon. Kaya nga po. Wala nga ako, hindi ako ma-schedule. Kaya nga po, Congressman, dapat sa kakalinato, dapat tayo, may mga alternative tayo, prophylaxis ating mga itong pang-prevent ba sa ating COVID. Dapat gamitin natin to. Wala namang mawawala. Narinig ko si Congressman, sinasabi niya kanina doon sa YouTube, sinabi niya, kung ito'y tinake mo, at ito'y napurga ka, di ba purga na lang? Hindi ka naman mamamatay, hindi naman effective. Kung ito naman ay nakatulong at nagamot ka, lalong effective. Ang ano naman kasi natin dyan, tayo sa sa mga manggagawa. Kasi tingnan mo, swabbing napaka-expensive. Napaka-expensive ng yung sinasabi nilang bakuna actually na yan na binibili ng ating pamahalaan. Kung meron sanang alternatibo, tama sinasabi mo, Vice, at sinasabi ni Kong, di ba? Para sa manggagawa, bakit hindi natin gamitin ito kung ito naman ay maging alternatibo, katulad ng sinasabi nga ni Kong Mike, na ito'y makakagamot at makakabuti naman para sa atin. Lalo-lalo na sa hanay ng manggagawa. Di ba, Karen, saan kukuha magkano minimum wage ka? Oo. Ang tingin ko ang problema kasi dyan, yung agencies of government ay hindi nagkakaisa doon sa kanilang mga pagsusuri kung ang ivermectin ay dapat nang ibigay sa mga COVID patients. Siguro malaking katanungan dyan, baka alam ni Kong Mike. Bakit nga ba? Ito, Ginamit yan ACDC yan. Bulong mo na lang. Bulong mo na lang. Ito, Egay, ka-Efren, Ma'am Marinette and Tita Doray, nagulat to ako, pinag-aralan ko yung guidelines ng Department of Health kasi ginagamit nila yung Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, yung PSMID. Yun po yung guidelines na protocol. Bawal ang vitamin C. Bawal ang vitamin D. Bawal ang zinc. Bawal ang virgin coconut oil, kahit na nagsabi ng DOST. Bawal ang yung linwa. Ininom ko rin po yan. Opo, nung nagkasakit ako, ininom ko rin. Bawal ang ivermectin. Bawal ang melatonin. Lahat ng mga sinasabi ng mga doktor na nasa emergency at saka pulmonary na kailangan mong gawin. Inumin mo to para lumakas ang katawan mo, magkaroon ka ng immunity, lumaban ang katawan mo. Dito sa DOH, bawal. Tingnan niyo po yan, hindi ako tingnan niyo po ang website, tingnan niyo yung ginagamit nila at saka hindi ito. Kaya
Sabi ko, bakit ganun? Tayo nga ho, umiinom nga tayo ng ivermectin. Wala naman sinasabi pang gamot. Di kung may gamot, hindi naman natin gagawin na makipagsapalaran kung ano-ano yung inumin natin para po mabuhay tayo at huwag tayo maapektuhan. Pero etong remdesivir, sabi ng WHO, hindi yan epektibo. Huwag nyo na yan gamitin. Itinuloy po ng Pilipinas. Yung ivermectin, hindi pa sinasabi ng WHO na hindi epektibo. Ang sabi lang, teka lang, pinag-aaralan pa namin, ayaw hong payagan dito. Yung remdesivir ho, pagka ho nabili mo 1,000, 2,000 sa India, pagdating ho dito, pinabayaran ng taong bayan 15,000. Dalawa po ang pagturok sa isang araw. Sino ang Kaya kung minsan, kumikita? kaya kung minsan, Sino nga? Wala akong alam. Tinatanong ko lang, sino ang kumikita? Oo nga. Oo. Obviously. Baka alam ni Patuloy Kong natin Michael Ay, tayo yung naman senting tanong lang nag-uusap. yung akin. Hindi, alam mo, Karine, maganda tong dito sa UDDS kasi, lahat ng mga leader dito, pinapakinggan ng Pangulo eh. Magandang malaman niya to. Dahil ako naman, ang pananaw ko dyan, ang Pangulo, ang daming iniintindi. Ang daming problema ng ating bansa. Siyempre, yung kanyang cabinet secretary, yung kanyang parabang sinasandalan na ma-implement ko ano yung dapat. Pero sa pamamagitan ng UDDS, aabot to. Hindi lamang sa isang cabinet secretary, hindi lamang sa 2-3, maging sa presidente aabot to. Kaya palagay ko, maganda, ipaliwanag talaga natin kung ano tong ivermectin, makita kasi po ako sinabi sa akin, di ba, Mike, hindi ka naman doktor, ba't ka ba nakikialam? Sabi ko, tama kayo dyan. Pero tandaan ninyo, ang nagsasalita, yung FLCCC sa Estados Unidos, yung BIRD sa UK, yung CDCPH, puro mga doktor po yan at mga scientists sinasabi, pwede ang ivermectin, nakita namin, epektibo. Ngayon, no, itong mga grupong to, marami na silang nagamot na sila mismo dahil nga nandun sila sa critical care at pulmonary. At sila po mismo, marami nang naisulat sa journal. Maganda po yung isang sumanib sa kanila, yung doktor sa Yale University. Noong una ho, hindi naniniwala sa ivermectin. Si Dr. Santin, ng head ng laboratory ng Yale. Yung tatay niya namamatay sa Italy. Pumunta siya doon. Pinainom niya ng gamot na buhay. Pagbalik niya ho dito, sinabi niya sa Estados Unidos, sabi niya, naniniwala na ako dyan. And ang message niya sa atin, kung pare-pareho pinapainom nyo, hindi gumagaling ang pasyente nyo, baguhin ninyo. Because Tama. that is already common sense. And ito po, sa pamamagitan ng UDDS, sana po naman yung magising, no, yung dapat nating mga gisingin mga opisyalis, na baguhin naman natin ang sistema dahil talaga hong palala ng palala itong sitwasyon natin, wala pa ho yung bakuna, naghihintay tayo, humanap tayo ng paraan. Ang sabi po sa ivermectin, 89% hindi ka mahawa pag nakainom ka. Ang sabi ko pag early treatment, ngayon, ang dami kong mga kaibigan, early treatment, 86% gagaling ka. At yung pong pinakamabigat sa akin, 76% ang kanyang natatanggal dun sa pagkamatay. So kung 16,000 po tayo, 10,000 sana dapat ang masagip natin. Marami na bansa ang nag-implement ng ivermectin, lahat bumababa. So bilang kongresista, yan, sa konsyal, si Rene, sa Marikina, naging congressman din po yan, nagkasama rin po kami. Di ba tinitingnan mo, o bakit sa ibang bansa bumababa, ivermectin uminom? O bakit dito bumababa, ivermectin uminom? Kaya dapat to sa Marikina, gawin na rin yan. Mag-implement sila ng ivermectin program para dun sa kanilang mga kababayan. May dugtong ko nga, yung mga pinagbabawal ng DOH, pati yung magsusuog. Opo. Pinagbawal nila yun. Di sana patay na sila ngayon. Kalam ba ginagawa nila hindi inumin yun? Kasi simula pa lang nitong pandemya, nung nakaraang taon, nag-post ako sa social media. Suggestion lang yung akin. Hindi pa natin kilala itong sakit. Pero ang nalalaman ko lang, namamatay daw sa init ito. Yun ang yun ang early findings. Bakit natin hindi subukan yung steam inhalation na itinuturo ng nanay at lola natin nung araw pa? Nung araw pa. Pagka may mga sipon tayo, yun kagad, steam inhalation. Yung sa amin, nilalagyan ng asin, nilalagyan pa ng Vicks. Para himutin nilalagyan mo pa ng yung luya. mainit na usok. Abay, nung ipinost ko sa social media, Marahil may magandang mungkahi na gawin eh. may nagba sa akin. ng Kongreso. Binasa ko ng todo-todo noon. Pakinggan natin si Rene. Ano Oh. sabi mo, Karen? Meron bang investigation? Oo. Merong ginawang DOH para lang may- na malaman? May ginawa kaming hearing nung una sa Committee on Health. Alam nyo, ito, para lang malaman na rin ng mga kababayan natin.
kinuha namin yung mga eksperto, yung mga advisors ng IATF. Hindi ho umattend. Wala naman silang alam. Opo, Pakinggan natin sila. si Dr. Cory po, na nasa Estados Unidos, baliktad yung oras, umattend pa doon sa hearing namin para ipabot kung anong nangyari nga doon sa ginagawa ng kampanya sa Estados Unidos. Nagkaroon ng pangalawang hearing sa Good Government. Hindi na naman po sila dumating. Pero maganda po doon, pinakita yung maraming bansa, Peru, meron siyang 9 regions, gumamit ng ivermectin, bumaba. Yung hindi gumagamit, patuloy yung pagtaas ng pagkahawa at pagkamatay. Doon po sa ilang lugar sa Brazil, yung gumagamit ng ivermectin, bumababa. Yung mga hindi gumagamit, patuloy na pagtaas ang pagkamatay. Although yung pagkahawa, pareho parang mataas pa rin talaga. Doon sa Mexico, ang ginawa po nung isang gobernador doon sa kanyang estado, doon sa state niya, ang Ministry of Health, pinagbabawal din, ginawa niya, nagkaroon siya ng deworming program. Para na nga sabihin, deworming, sabi niya, para huwag na sabihin COVID-19. Doon sa lugar niya, pinakamababa ang maraming nahawa at namatay dahil sa COVID-19. Argentina, 1,000 plus doctors. Yung 700, pinainom ng ivermectin, pero may vaccination na rin naman po. Yung 400, hindi uminom. Doon po sa 700 na uminom, walang nagkasakit kahit isa. Doon po sa 400 na hindi uminom, more than 50% ang nagkaroon ng sakit na COVID-19. So ito po yung mga datos na kahit na wala kang sensya, common Although sense. vaccinated na rin yung mga yun. Opo, vaccinated na rin ho. Diyo kaya sa kay Karen meron ba tayong datos diyan sa mga manggagawang naapektuhan ngayon nitong COVID, tapos yung possibility kaya, wala kayong possible. Ito, nandito naman si Kong Mike, na tayong mga manggagawa will push our government, para naman pakinggan itong sinasabi ng mga doctors, mga experienced doctors doon sa issue ng ivermectin. Kasi magkano ang ginagastos ng ating gobyerno sa healthcare natin? Punong-puno na nga mga hospitals, di ba? Wala nang mapuntahan. At actually, si Ginoong Duque nagwa-warning na baka maging katulad tayo sa India pag hindi natin napigilan ang nalalala ang COVID dito sa atin. Sa hanay kayo natin mga manggagawa, Karen, sa tingin mo, hindi kayo tayo pwede maging puwersa para ma-pressure naman ang government at bilisan nila yung pag-aadol na sinasabi niya o kaya tingnan niyo yung mga alternatibong mga pamamaraan na ito para maproteksyonan natin ating mga sarili, mabuhay ang ating ekonomiya, magbukas ang mga pabrika, ang mga pagawaan, nang sa ganoon ay mabuhay ang bansa natin ito. Karen, Una kasi, andyan na yung condition for the government to act fast. Ang condition na wala pang bakuna na sasapat doon sa pangangailangan para magkaroon ng herd immunity. At nasa sitwasyon pa lang tayo ngayon ng first dose doon sa A1 o A3, tapos papasok na yung mga manggagawa, walang bakuna. Kung maghihintay tayo, maraming mahawa kasi ang by-based naman nga sa pag-aaral, ang hawaan and the loob sa workplaces, pag open up mo yung economy sa mga kainan, plus sa transportation na ruta nila mula bahay hanggang pinapasukan. So, kung ang condition lang ay nandoon na, ang problema natin nandoon sa policy making Kaya tinatanong ko kasi kung may kanina kung naipush siya ng todo, nang sa ganun papasok sa IATF at mag-decide sila ano ang mga appropriate policies habang naghihintay ng bakuna, paano yung mga proteksyon na ibibigay mo sa mga economic frontliners mo. I-raise namin yan sa dialogue namin sa Department of Labor and Employment, pero alam mo naman, ang policy making natin body for purposes of addressing COVID-19 ay IATF at doon nakaupo ang DOH. Sabi nga ni Mike, problema. Oo nga Paano natin gagawin ito? So siguro malaking tulong na proposal ko, yung policy making natin Congress, magpupus talaga. Baga kung siyensya sa siyensya lang din ang pag-uusapan, hindi maglatagan, di ba? Kasi ang nahanap naman ng taong bayan, ano ba ang konkretong solusyon ng gobyerno ngayon? Kapos tayo sa bakuna, tumataas yung kaso ng COVID, meron ba bang ibang solusyon labas sa bakuna? Kung meron, ano yan? Yung pag-aralan Di ba? Kasi kung ivermectin niya, so be it. O siyensya sa siyensya, magtapatan. Ano ba?
Kailangan natin ng desisyon. Ang problema, hindi nagdidesisyon eh. Kasi tingin ko naman talaga, katulad nito mga bakuna na ito, nasa clinical trial period pa rin naman. Lahat naman ito clinical trial period naman lahat. Pati bakuna nga eh. Pati bakuna. Emergency use lang yan, authorization. Diba? Yeah. So, tingin ko malaking magawa ng Congress. Ewan ko, ano bang lagay sa Senado, Mike? Bakit pinag-uusapan ba yung ivermectin? Ang nagiging problema kasi natin, Karen, alam mo, grabe na yung pag-pressure namin, di ba? Sabi nila, sige, pwede na yung compounding laboratory. Nung una ho kasi yan, nung ako'y uminom ng ivermectin, wala naman ho akong kaalam-alam sa ivermectin. Kung hindi lamang ang aking kapatid, meron hong sakit sa puso yung kanyang anak. So, very ho siya, nagre-research siya, tinitingnan niya kung anong pwede, tapos yung vaccination nga, baka makapekto sa anak niya. Nagbabasa siya sa makatuwid. Bigla po ako nagkasakit, yung kaibigan niyang doktor na nag-uusap-usap sila, kasama po yung wife ko, at saka mga ilang mga magkakaibigan, napapag-usapan na tong ivermectin. Ininom ko po yun. So, ako naman normal, wala naman akong, sabi ko nga, marami akong ininom na gamot, di ko alam kung nakatulong o hindi. Pero after 3 days lang 4 days, malakas na ho ako eh. Wala akong nararamdaman eh. But anyway, on the 14th day, tapos na. Pagkatapos po nun, bigla nilang nilusob ni Raid yung isang manufacturing laboratory ng ivermectin. Tapos pinuntahan nila yung isang compounding lab at pinahinto nila. So all of a sudden, nawalan po ng supply sa merkado. Doon ako nagtaka. Sabi ko, bakit ang init ng dugo dito sa ivermectin? Ang dami ko namang ininom na gamot. May paracetamol. Meron akong ininom na vitamin C, vitamin D, zinc. Bakit hindi nilulusob yung mga yun? So yun na ho nagsimula na Meron kasing lumalim. hindi kumikita. Masyadong matindi. Advance mag-isip ito si Kain. Hindi nagpaalam, hindi Patanong sila. yung sa akin hindi ako nagsasabi. Patanong, may hindi kasi kumikita? Ayun. Tama naman, patanong question lang po mark ko, namin. question mark. So, ang nangyari ho noon, nung dalawang hearing namin, sinabi nila pwede. Ngayon, kailan lamang, nung nag-launching kami ng pagbibigay ng ivermectin, ang sinabi naman nila, papatanggal nila yung lisensya ng mga doktor. I-remind ko ng konti. 1 week ago, nagkaroon ng survey ang mga doktor doon po sa Philippine-American Society of Scientists and Engineers. So, nagkaroon po sila ng survey, 553 doctors. Ang nanalo po doon majority, gusto nilang and they are willing to have it tested for preventive at cure. Lahat ng doktor gusto nang subukan para sa kanilang mga pasyente para preventive and cure. So, nung matapos po yung survey na yon, nitong kailan nga, may 4 na doktor kaming kasama, sinabihan nila, i-forward nila sa PRC para tanggalan ng mga lisensya. Ang palagay ko, una, para takutin din yung mga doktor na sumunod. Kasi syempre, ayaw din ng doktor mawalan ng lisensya dahil yan naman ang bread and butter nila. Pero yan po yung nangyayari ngayon. Kung wala nang magpre-prescribe ng ivermectin, sa sitwasyon natin ngayon, wala na rin makakakuha ng ivermectin. Magiging sindikato na naman po ang pagkalat ng maraming gamot. At yan po talaga ang aking hindi mapaniwalaan kung ba't nangyayari. Kaya nga po, alam mo Congressman ito personal testimony ko, no? Ako, nung nag-ivermectin ako 5 days, 7 days lang ako naka-recover. Of course, may mga ibang gamot ako. Pero meron akong mga nakasama, yung ating chairman dito na hindi uminom, hindi naniniwala ng ganyan, o namatay. Sabay po kami lahat. Yung anak ko, ako, at saka yung chairman dito, namatay po. Sabay po kami lahat doon. Kaya, Kilala niyo naman si Edwin eh. Kilala niyo, ayaw ng kayong asawa dalawa, ko. kilala niyo si si Edwin. Edwin, Abanyo. Abanyo. Opo, Siya po kilala ang- ko po, opo. Siya Wow. po ang regional chairman natin dito. Napakagaling na leader po niyan. Dito sa UDDS, regional chairman for Quezon City. Siya po yung namatay. Sabay-sabay po kami. Ayaw niyang uminom ng asawa, ayaw bigyan. At lahat ng binanggit ninyong ipinagbawal ng DOH, yung vitamin C, lahat yan. Ako po, opo. umiinom na ako, wala pang COVID, umiinom na ako ng multivitamins, vitamin C, 1,000 milligrams, calcium, magnesium, zinc, vitamin Tama po. E, lahat yan iniinom ko na. Pati ngayon, nung magkaroon ng COVID, umiinom ako ng Lianhua, araw-gabi. Kaya nung magpa-testing kami ng dalawa, nag-positive siya, ako nag-negative. At nag-ivermectin ka rin, di ba? Hindi ako tinamaan ng COVID kahit magkatabi kami sa kama. Oh. Yan nga po. Oh. Kaya Tapos Magkano ba pinagbabawal nila.
Hindi naman hihinto ang tao, Tito Efe. Lahat Pero, sila nagpapangit. yun nga lang, ang masakit dito, yung mga nakaupo sa politika, yung mga kagawad, mga ganyan, dahil sumusunod sila sa utos ng gobyerno eh. Dahil sila taong gobyerno rin, susunod sila ngayon. Ay yung isang Doktor nagsasabi sa amin na gusto nilang gamitin talaga pero pinagbabawalan sila, sinasabihan nila Nakatali pwede ang ma-revoke kamay. ang lisensya at saka yung hindi humakasingil ang hospital sa PhilHealth. Yun. Pero pagka remdesivir na mahal, ayun, pwedeng makasingil Si Edwin kahit na sinabi ng meron WHO. siyang 40,000 po. Bale, 80,000 ang ginamit niya para maturukan lang siya ng ganyan. si Eh, Edwin kasi na taong nasa gobyerno, nasa barangay. Si Opo. Toto Natividad na barangay captain po sa Nabotas, yung direktor namin sa pelikula. Patay din sa COVID dahil hindi makainom ng mga ivermectin. Oho. Eto po isang magandang kwento, no. Tinanong ko sabi, bakit sabi nila yung sinong mananagot pagka uminom? Sabi ko, bakit may waiver? Sabi ko, lahat naman ng gamot na ginagamit ngayon, may waiver. Yung tocilizumab para sa rayuma. Yung remdesivir para sa HIV po yan, di ba? Ito sa ivermectin, para po yan sa Parasites. river blindness. So sabi ko, di ba dapat fair lang? Na pantay-pantay, lahat merong waiver. Lahat naman po na waiver. Pero ito po sinabi ko, alam nyo ba, magmula nung ininom o recorded from 1992, mas marami pa ang may adverse effect ng remdesivir sa isang taon lang, 2020, kesa nung 1992 hanggang sa ngayon nang umiinom ng ivermectin. There are more adverse cases, adverse events for those who have drunk remdesivir for only 1 year. 600 cases na ho. Ito hong sa ivermectin, 16 cases ng adverse how many event. years? How many years, Congressman? Yung 16 Well, cases, opo. starting, Ang 1992 po kasi recorded nila. So, sabihin mo natin, 30 years. 30 years po. Opo. So, hindi ko kasi mura lang kasi Maisingit ko na rin yung kasi, di ba sinasabi nila pang aso. Ang ivermectin. Balikan po natin ang ang siyensya. Lahat po ng gamot na ini-eksperimento dumadaan sa animal testing. Daga, aso. Lahat ng hayop pinagagamitan yan. Diyan, pag pumasok dyan, pwede na sa tao. Yung gamot ka ng tao, mga antibiotic ng tao, ibinibigay natin sa mga hayop pag may nagkakasakit. Yung dosage ng aso na binibigay sa aso, na sinasabing pang aso yan, mababa ang dosage niyan. Pag ibinigay mo yan, yung antibiotic natin, binigay natin sa hayop at yung buong kapsula binigay natin, patay ang aso, ang hayop. Dahil mataas ang dosage. Dahil base sa timbang at laki natin. So, isipin mo, antibiotic, may sipon tayo. Yung manok may sipon. Binigay mo buong kapsula. Tsugi yun. Babaligtad yung manok doon sa liit niya. Ngayon, yung aso, pang-aso nga yan, nire-reformulate ngayon para sa ating tao. Yan lang po. Huwag po kayo maniwala! Nakahaka! At kung mga... Sa palagay mo ba, Tito F, yung ibang tao hindi nagpapakamatay, Nakukonsumi na ako. inumin yung ivermectin, iniinom yan. Lahat ng kausap natin. Actually, Bayaan mo mamatay yung taga-DOH. Yung mga ayaw nyo uminom, bahala kayo sa buhay ninyo kung ayaw nyo. okay. Dito, bago na lahat, mayroong gusto dito, sabi ni Bear Robilios, ang ating chairman dito sa UDDS. Sabi ng buhay ang UDDS, si Kong Mike at ang pagsusulong niya ng ivermectin. Mabuhay daw kayo, Kong Mike. Oo. Si Ber. No, Ber. Chairman dito ng... Robilios, ng UDDS. Apo. Okay, Siya in charge sa education. Kasama din po ako sa nyo, Kong Mike, sa atin sa Viber, yung Viber group. Kasama din po ako doon. Kaya nagko-comment din ako doon ng marami kasi personal experience po yan. Saka namimigay din kami dito, palihim lalang. Yan. Okay, kaya ngayon, dito nga sa ng sitwasyon ng mga manggagawa, no?
ito kay Karen tatanong natin. Kasi ang kakayanan, Karen, ilan nga ba yung figure natin ngayon ng halos nawalan na ng trabaho dahil sa pandemic? Oo. Kasi bumagsak ng 9.5% na economy for the first quarter of this year. 9.5%. Yung ekonomiya negative. Tapos hindi pa natin naka-recover sa 4.5. So tumaas pa nga ang bilang eh. So kung magkwenta ka ng unemployed tapos underemployed plus yung out of the labor force, tama nga abot ng 10 yan. Tama sa 10 milyon, halos 10 milyon. So kung maghahabol ka ng ayuda, kaya ang sigaw namin sa Kongreso, dapat madali na yung Bayanihan 3. Eh kung magkaroon ng 10,000. katuparan yung sinasabi ni dating Speaker Alan na 10,000, magaling din yun na makakatulong. At parang sa lahat ng obserbasyon kasi namin sa lahat ng bansa na mabilis na recover sa ekonomiya, malaking stimulus package at support sa industry at ayuda ang ginawa nila kasabay nung budget sa health. Kasi nga economic tsaka health ang epekto ng pandemya sa tao kabuhayan at tsaka kalusugan. So, yan yung problema sa ngayon na dapat i-address. Ngayon, lahat nga kapos Kung ang ivermectin ay isang alternative drug na maaaring i-take, dapat bilisan ng policy makers natin yung pag-uusap dyan. Kasi magkano ba ngayon sa merkado yan? Kung malalaman natin. Mga 35 pesos pero sabi nila pag pinabayaan daw na makapag-produce, kahit na daw 25 to 20 pesos, pwede. 50 nga, binibili namin yun 50 nga. At saka, 300 na ako nagpinainom since last month. ang pag-inom, Karine, once every week, once every 2 weeks, hindi araw-araw. Kaya nga. Kaya nga, bakit ang yung tanong Ibigay Kasi sa kami ayuda, nakikinig kami lagi. kurot lang yun. Debate. Barya. May debate kasi lagi dyan So nakikinig kami sa debate, may mga doctors na nagsasabing okay yan. Kahit nga si dating Senador Juan Ponce Enrile, sinasabi Oo, matanda na yun. Oo. Sabi niya. Marami nagpapatunay naman. May mga nagsasabi nga. naman, itong mga taga-DOH at saka Food and Drug Authority at nagdidili-dali, di ba? So, nakanganga yung taong bayan. Tapos kung wala kang trabaho, minimum pa sweldo mo, lalo kung mahihirapan kasi nangangapa ka lagi. Wala kang bakuna May mga nagsasabi nga, bawal pa daw sa matatanda. Bakit si Senator Enrile? Kapagkada ni Jose Rizal yan. So tingin ko, mabilis ang action dapat, kung gusto makatulong at maraming alternative drug or medicine na maaring makatulong para panangga sa COVID, dapat gawin na. Kasi huwag nating paghintayin pang 1 milyon na tayo mahigit ngayon, 1 milyon mahigit na at umabot na sa 15,000 yata yung namamatay. Ano ba ang gusto nating mangyayari sa sitwasyon natin? So, yun Dapat siguro ang panawagan isang natin tawos, sa mga policy makers Kung natin, DOH, FDA, IATF, na bilisan ang debate dyan at mag-conclude ka agad ng resolution para kung okay, Tama. di gamit na. Tama yan. Dapat. Kasi kung titingnan nila ang ikukumpara mo, ayuda, di ba? Yung magkano ang ibibigay ng gobyerno, gagasusin ng gobyerno na ayuda. Kaysa doon sa pabilisan nila, yung sinasabi mo Karen, bilisan na nila yung pagtingin dyan sa ivermectin na yan. Ikukumpara mo yung magkano ba gagasusin mo sa ayuda kaysa doon sa pabibilisin mo yung research na sinasabing yan at pag okay na yan, at least mabawasan. Wala nang bayanihan para doon sa pagtulong kasi mababawasan na talaga magkakasakit. Napakatindi ang paranoia ngayon ng tao dahil dito sa hindi nila alam. Kasi kasamang ganito, sinabi naman ni Mike pag bakuna ka aasa, diba? Labanan na malalaki di ba? So mahirap. Meron nga ang projection na baka sa 2022 pa tayo, 2023 pa tayo magkaroon 35 years. Pagkilaghintay tayo. Ngayon, Kung buhay pa tayo. meron na may ino-offer. Yeah. Bakit ang bagal mag-decide? Tama. Malaking question talaga yan. Who dropped the ball? Sabi nga naman. Kaibigan na yun. Ay, naglag Kaibigan ni Kong Mike si Secretary Doki, itanong mo mga sa kanya. Actually, nung kasabay namin siya sa committee hearing, sinabi ko na nga simple lang naman ang tanong ko number 1, sabi ko, safe ba to?
Kasi sabi ng WHO, safe. Sabi ng US FDA, safe. Sabi ni Director Domingo ng Philippine FDA, safe. So, pangalawa, mura ba to? Mura. O, alam mo na natin, 35 pesos. Ayun ang problema ko, mura kasi. Yun na nga, ma'am eh. Pero Pero, 100. Wala kasing kikita. Yun. Sige, yun, tuloy. yun ma'am, talagang kaya nung hanggang sa ngayon, siyempre, ang pananaw ko po talaga, nalulungkot ako dahil nga sa para bang, o sige, wag na kayong makatulong, bayaan nyo ng ang ibang, hindi naman to pagalingan eh. Lahat to tayo mahanap ng solusyon, wala pa namang gamot talaga. Sana pag may initiative, wag naman nilang patayin, wag naman nilang kitilin, no? Hindi naman, sinabi nyo na nga, safe to eh. Sana kung ito yung isang, sinabi namin, minum kayong asido, makakamatay sa tao yan talaga. Yan talaga eh, pagbawal natin. Pero ito naman eh, safe naman. Tapos kilala naman nila yung manufacturing plant, no? Kung saan po ginagawa. Dapat to, tulungan pa nila yung initiative na ganito. Sandali lang po kung patalastas muna tayo. Si Director Ower, kilala niyo po yung si Ower, di ba? Nanonood po sa atin. Yan ni Egay. Ka-Ower, lolo ka pa. Lolo Ower! Kasama po natin yan po, siya po ang chairman natin sa Committee on Political Affairs dito sa UDDS. Marami po tayo dito at si Rico, ang ating chairman ng Las Piñas, sinasabi ni Rico, "Hi, magandang hapon po mga kabansa, kami po sa patuloy pa din na nagbibigay tulong sa ating mga kabansa dito po sa lungsod ng Las Piñas sa pamamagitan ng UDDS, Barangayanihan, tulong sa kapwa. Always keep safe po." Pa-shout out daw po ang Las Piñas. Pa-shout out! Shout out! Okay po. Si Melchor Santos, mabuhay UDDS. Si Marlon Umpok, ang ating pong chairman sa Pasig. Si Marlon Umpok, ang sabi niya, mabuhay ang mga kabansa. Sana nga pahintulutan ang Ivermectin na gamot para sa COVID para matapos na ang problema ng bansa. Si Elizabeth Calopas Nasis, gandang hapon po kabansa from UDDS Tunasan chapter. Saan ba yung Tunasan? Muntinlupa. Muntinlupa, mabuhay UDDS. Nanonood sa Ilocos Norte, si Elsie Romero, yung ating mother, at sa lahat po ng mga UDDS doon. Jack and Poy, sabi ni Jack and Poy, magandang hapon po mga kabansa. Inumin po natin ang Ivermectin. Marami pong nagsasabi dito, kung marami pa. Oo, nanonood po sila. Po yung sa UDDS, alam ko rin yung marami ako nakukuha mga activities na update po ako minsan ni Egay, pero si Chairman Ower, alam ko rin yung mga nangyayari. In fact, in many occasions, napapanood ko po kayo doon sa mga inyong with the cabinet secretaries at yung mga programa nyong ginagawa. Kaya nga yun nga yung sinasabi ko na Karine, yung mga kasama natin dito, hindi tayo dapat yung magpaabot sa gobyerno dahil mas malapit sila sa kusina. Pero ito, aabot talaga. Kung nakikinig si Presidente, kung nakikinig siya. Kasi, May edad na, mahina tenga. Kailangan may bulong. Ay, yung ating mga UDDS BARM, sabi niya, "Ma'am, pakisabi naman kay Kong, pahingin ng Ivermectin." magpapadala ka sa Yung ating Mindanao niyan kung UDDS barm yan. Padala ka pa sa Mindanao ngayon. Oo, nanonood. Rek ka dyan, Director Ower Andal. Direk ka dyan, tingin ka lang ng tingin eh. Si Richard Ponsalan, magandang hapon po mga kabansa. Mabuhay po ang UDDS. Let's walk with pride. Sabi niya. Oo. Yun, si Florinta Loano, watching from Nasugbo, Batangas. Okay, tuloy natin kay sino sa kanila? Ikaw na ko. Guy, Karine, sige. ako po ay kapawawanhin mo na po kasi meron pa ako isang online meeting. Kasi Labor Day ngayon, alam niyo. Ito na talagang matag Guy Maraming sa... Sige pa. Alam mo naman ikaw, ako'y Karine. napakasalamat na makasalamuha kayo, si Chair Efren Reyes, yung ating Ms. Gamboa, Ms. Dora, Guy.
At siyempre, nakagalak kong makita uli yung aking kaibigan at idol eh. Yung idol ko, opo. Talaga Karen, ba eh. Next naman? ko yan, sabi ko, pahing ivermectin eh. Pero bago ka umalis, bago ka umalis ka rin eh. At sa ulitin po, push na lang, push talaga na, na magkaroon talaga ng desisyon. Kasi kung yan naman isang alternative na medicine na maaaring gamitin natin pangontra, kailangan niya ng mga working people at saka yung mga minimum age earners. Kahit pa paano, kung 35 pesos lang yan kasamang mic, di ba? Madali. Tama. Madaling ihingi ng mga suporta yan eh. Oo, Kahit na at abot kaya na rin ng mga taong bayan. kung yan ay maprobahan, Gawin ng 50. ilibre namin yan sa Marikina. Tama. Karenato, Tama. kahit hindi pa yan na naaprubahan, inom na kayo. Ordinansa para lahat yan, ilibre na lang sa Marikina para kung meron kang naramdaman, inom ka kagad eh. Tama. Para matulungan lang na magbuhay yung aming ekonomiya sapagkat talagang bagsak ang ekonomiya eh. Hindi, So, tsaka ito, yun, maraming salamat. Ako po ay nagpapaumanhin. Meron na akong isang meeting pa na hindi ko Karen, bago ka umalis, Salamat. Mabuhay bago ka. ka umalis, gusto sandali pa rin lang. makita si kasamang ka. Dali lang, Buhay dali pa, lang. buhay pa. Karen, sandali lang, dali lang. Sandali na, merong habol si Kaigay. Kasi kaya natin in-arrange actually din ito. Nang sa ganun, masuportahan natin na tayo mga manggagawa. Gusto ko sana ma-galvanize ang isang support movement para ma-pressure natin ang ating pamahalaan na bilisan itong pag-ano dito sa ivermectin na ito. Kasi ito yung nakikita ko na kakayanin ng mga manggagawa, At the same time, yun na nga, para mawala yung paging paranoid na ng tao, pag may nakainom na sila nitong tested na ito na ivermectin na ito, itong tableta na ito, nang sa ganun yung mga manggagawa, we could have also reason to ask our the companies, pwede na kayo magbukas kasi meron naman kami ng iniinom na pwedeng pang suporta at para at least yung ating kinakatakutan na COVID na yan ay hindi makaapekto sa ating kabuhayan. So kailangan natin to galvanize ating mga kasamang manggagawa para suportahan ang panawagan. Itong gobyerno na to umaksyon na. Umaksyon na ang gobyerno. Kita mo, si Kuya, Makasingit din lang ako ng isang opinion ko, Karen yung pag-ECQ natin, GCQ, yung mga pagsasara ng mga kumpanya, mga restaurant, mga bar, lahat ng mga opisina pinagsasara. Sino nakikinabang dito? Wala eh. Bagsak ang ekonomiya natin, ubos ang pera ng taong bayan, walang umaandar na pera sa paligid. Bakit hindi na lang yung babantayan mo yung mga tao sa bahay nila na wag lumabas? wala nang pera. Papaikutan mo ng barangay, mga pulis. Bakit na lang hindi nila pabayaang magbukas ang mga opisina at yung mga opisina, ipulis nila ang sarili nila. Uminom ng ivermectin. Ipulis nila. Doon sila maghigpit. Yung protocol ng face mask, face shield, ihigpitan nila. But at least napupulis nila yung mga tao at the same time yung ekonomiya umaandar. Okay. Pa yung point ni Chairman Ang point kasi, hindi lang strategiya ang lockdown. No, Hindi. Strategiya natin, maghanap tayo ng alternatibong mga gamot, ng mga pamamaraan para mabuksan yung ekonomiya, may trabaho. Hindi na kasi kaya ng gobyerno din naman ng ayuda eh. Hindi na kaya ang ayuda. Wala kang very superficial ang ayuda. No, kaya Hindi lang lockdown ng strategiya. Alam mo Marami pa paraan. It's Sige like, po, maraming salamat. Maraming salamat, Karen. Okay. Maraming salamat. Sige, Karen. See you again. Okay po. Doon tayo kay Kong Mike. Yung ayuda kasi, para ka lang nagbigay ng isda. Bigyan mo muna siya. Sige po. Sige. Dito na lang tayo kay Kong Mike. Ay natin yun. Ito, Kong Mike ha. Sige. Kailangan choice, Kong Mike. Si Kong Mike nawala. Sandali lang. Okay. Yung ayuda, parang ano lang, Oo nga. nagbigay ka ng isda. It's like feeding the person for a day. Nawala si Kong Mike ha.
Andito po ako, kung narinig niyo ako. Ay, nawala ka kasi dito. Kung Mike mayroon dito, may nagsabi si Jack and Poy. Sabi niya, hello po, Opo. kung Mike Defensor. 2016 po ako po ay isa sa nag-mobilize para sa Anak Kalusugan Party List under kay Kuya Julius Malikden. Oh, meron daw siya. Leaders po natin yan, mga kung Mike, marami po tayo inter the Philippines. We are in the 26th region. O, ito po, si Lay M, nanonood daw siya from Region 9, ang ating chairman sa Region 9. Si Jack Alejandro, sa mga director natin, is watching. Ayan po, si Benjun Amora, sa ayaw at sa gusto nila, iinom ako ng ivermectin. O, marami pong alam niyo po kasi, Congressman, kahit sa La Union, nakarating po yung binibigyan natin, na okay naman sila. Sabi nila, okay daw sa kanila. So, at least nakakatulong po tayo. Alam ko naman yung mga iba nating kasapi dyan sa kabinete, umiinom din eh. Oh, Na totoo kung maaari yan. sana, opo, kung maaari sana din, di ba? Idaan na lang, kung ayaw nilang humarap ng opisyal, idaan nila sa UDDDS para mapalaganap at mapakalat Parang yung alam ko- ivermectin sa maraming lugar. Parang alam ko ano tawag doon eh. Hipokrito. Kahapon po may meeting ako sa mga USEC, ng USEC ng DPWH. Kinukwento niya po yung mga tao doon, 72 daw ang nahawa na ng COVID. Pero marami sa kanila nang umiinom ng ivermectin, sabi niya. Opo. Opo, marami. totoo po yun. In fact, ang pagkakalam ko nga, maging dyan sa DOH, although ito naman po yung mga taong gusto talaga yung ivermectin. Siyempre, wala naman sila magawa. Yung liderato, ayaw po magpainom. Pero quietly, umiinom. Ang mga doktor, panayang hingi sa akin ng ivermectin. Kasi nga, alam nila, bagamat may bakuna na, kailangan pa rin nila ng proteksyon. In fact, pinaliwanag po yan, ma'am. Napakaganda yung paliwanag dyan. Yan pala pong vaccine, it is for a particular variant. May particular na virus ng COVID-19 ang siyang inaatake. Pero dahil po sa sitwasyon natin ngayon na marami ng umiikot na variant, ito pong ivermectin nakakatulong na hindi niya papakalatin, hindi niya papadikitin yung virus sa atin, hindi niya papakalatin. At dun sa pag-inom natin at paglakas ng ating immune system, pati yung antibodies, makakatulong siyang patayin ang mga iba pang variant. And they're saying that na talaga pong ang variant ngayon, maging sa Estados Unidos, ang dami na hindi na nila alam. Mayroon ng South African variant, sa US may sariling variant, sa Brazil may sariling variant, sa South America. Sa India. Yan po. Sa India po. Kailangan natin. Po? Sa India, may bagong Oh, yes, variant. ma'am. Tama. Opo. Bagong-bago yan. So ang ivermectin, shotgun. Kahit sino, parang baril mo to, Tito F. Shotgun, malakas. Kahit Ang paliwanag nila, Tita Doray, yung sa aking pagbabasa, at saka sa aking mga panonood ng YouTube, in particular, si Dr. Baron po ang i-quote ko, sabi niya, meron daw pong, di ba yung coronavirus, maraming tusok, yung kanyang pagtinignan sa microscope. Yun po ay tumidikit sa mga receptors ng cells natin. And because of ivermectin, hindi siya makadikit. Pangalawa, nagduplicate po ang virus, dumadami siya. Because of ivermectin, para bang kinakapitan siya. Pero tama pa rin po that our immune system should be strong enough and depende po sa kaso natin ng ivermectin, ng COVID, kung tayo yung moderate or severe, yung gamot natin, yung immune system natin, kung mild lang ho naman, immune system lang, kaya niyang patayin. Kaya yung importante po talaga na huwag nating palalain. Yung first na sign pa lang, kahit na hindi ka pa nagpapacheck up, inom ka kagad ng ivermectin, tapos yung mga vitamins and supplements, palakasin mo yung katawan mo para lumaban ka agad. Hindi na siya grumabe na hindi ka na makahinga, may inflammation na sa iyong katawan. Opo. Ang mahirap pa ngayon, Kong, walang designated na symptom, di ba? Kung minsan, wala ako, in my part, wala akong lagnat. Wala akong sipon nung una.
medyo sumasakit-sakit lang yung katawan, pero dahil naman tayo may edad na, kaya sabi ko talagang gano'n lang, nagpapamasahe tayo. Nagpamasahe pa nga ako kung hindi ko alam may COVID na pala ako. Then after that, after several days, on my 5th day or 6th day, meron yun na yung hardest time, di ka na inuubo. Ang lagnat nga lang kong is 37.8 eh. Hindi tumaas ng ganun. How could you say it's COVID? Pero nung nagpaswab na ako, buti nga nagpaswab ako Nagpaswab na lang ako COVID positive pala ako. Itong katabi ko, naglalagay ng gamot sa likod ko, negative. Pero uminom ka na ng COVID ng ivermectin. No? Tapos, bago pa namin makita yung resulta, magkatabi pa rin kami ng 2 gabi. Mula doon sa swab testing. Oo. Boss Efren, talagang nag-ivermectin ka na while doing that, tsaka may mga vitamins ka na. Nakainom na ako ng ivermectin bago kami nakapagpa-swab test. Tapos yung Lianhua, umiinom na ako day and night. Ito ginawa na niyang para. Ginawa ko ng supplement. Oh. Oo, kasabay Actually, ng vitamin C ko at saka yung vitamin E sa gabi. Opo. Ngayon, Yung diba? yung pong Lifecore, yung pong gumagawa ng ivermectin sa amin sa ngayon, no? Na ito po yung licensed compounding. Siya lang po gumagawa, tsaka si Dr. Homer Lim, yung NextMed. Yung Lifecore ho, kaya lang siya napaniwala dito sa ivermectin kasi yung kanya pong ama na 80 plus years old, 82 po ata, umiinom ng ivermectin. At nung pumasok po yung nurse for 2-3 days so ata positive na yung nurse, hindi nahawa yung kanyang ama. Kaya from then on, parang naging krusada na rin po niya. At dito nga nung nalaman niya na gagawin namin yung programa, nag-usap na ho kami. And we're helping each other na mabigay po to sa pinakamahirap na libre. Sa pinakamahirap na walang access at talagang walang pabili ng gamot pag nagkasakit. Maganda yan, Kong. Saka nawawala yata tayo na dyan ba? Okay, sandali lang, Kong, Okay, Doc Hilda Peralta is watching also. Doc Hilda Peralta, sabi niya, magandang hapon po, UDDS. Magandang hapon, Kong Mike. Si Vice Ilaw, salamat, Kong Mike. Mabuhay ka. Tama yung sinabi ni Kong Mike na hayaan na ang UDDS ang magpakalat ng ivermectin. Basta ba libre wala naman tayo. Magandang hapon po mga kabansa. Shout out po ng NCR Center Chapter. Shout out daw tayo. Shout out. Shout out! Nawawala yung mukha ni Kong dito. Hindi namin nakikita. Vice Ilaw. Vice Ilaw, since October pa ako uminom ng ivermectin. Si Amorsolo Tejano of Nueva Ecija, ang ating pong mga leaders dito ay nanonood po. Okay, shout out daw natin ang Nueva Ecija. Shout out! Ayan, si Florina Lano, Congressman, pwede po ba makarequest ng ivermectin ang mga taga Nasugbu, Batangas? Good luck and always keep safe. God bless you. Yan po ang problema, Kong. Marami na tayo ngayon. We are in a 26 region kasi ang UDDS po, Kong, is 26 region. Hinati-hati natin. Like for example, ang NCR, 5 po. We are in a 26 region right now and they're all watching from Luzon to Mindanao. Kaya nanonood po sila. Itong si Florina Alano is from Nasugbu, Batangas. Diba? Ito naman sa mga kabansa natin, pinopromote natin ang ivermectin. Kayo may mga bisyo kayo ng sigarilyo at alak. Natutustusan nyo yung bisyo niyan. Yung ivermectin, mas mura pa sa sigarilyo. Bili na kayo. Bumili na lang kayo. Wala pang isang pakete. Okay, i-acknowledge natin, nandito si kasamang Chris Bautista. Oo. Ang presidente po ng PCSO Employees Union at Executive Director ng Kamagfi. Siya naman kasi public sector, Kaya si kasamang Rene kanina ay representing the private sector, mga manggagawa ng pribadong sektor. Ito naman si kasamang Chris ay magsasalita tungkol naman sa kalagayan ng mga manggagawa ng gobyerno, manggagawa ng pamahalaan dito sa gitna ng pandemya. Bumati ka, kasamang Chris. Magandang hapon po. Ayun, dyan pala si Kong Mike. Magandang hapon, Kong Mike. Magandang hapon. Aming presidente at ang aming sekjen, si Tita Doray po. Magandang hapon po. Oo. Ako po yung
kasalukuyang nagre-represent sa Public Sector Labor Management Council din, mga manggagawa na nasa subsector po ng ating pamahalaan. So, medyo alam naman po ng lahat na nasa frontline din po yung ating mga manggagawa sa public sector, lalong-lalo na po yung mga manggagawa sa korporasyon. Dahil isa po yan sa pinagkukunan din ng pera ng ating pamahalaan pagdating po dun sa ginagamit niya sa pandemya. Pero po, siguro, hindi lingid sa kaalaman ng lahat, yung ating pong mga manggagawa tinatamaan din ng ng pandemya. Baka akala po nila ay medyo nakabakuna na yung mga kasama natin. Wala pa pong bakuna yung mga public sector workers. So nag-aantay rin po kami na mabakunahan. Kasunod po noon, syempre po kami ay pinapapasok ng ating mga namumuno ng ating opisina ng gobyerno at siyempre nanganganib yung aming buhay. Pero wala po tayong tinatanggap na masyadong malaking ayuda except yung pinagtibay ng ating batas na kung saan pag panahon lamang ng ECQ, makakatanggap kami ng 500 piso. Pero kukunti lang po yung tumatanggap noon dahil siyempre po, ang pinagbabawal po ng gobyerno na pumasok tayo sa opisina. So, ang makakatanggap lamang po nun ay yung mga skeletal workers natin at saka yung mga nasa medical field. So, yung nasa bahay po, sila po yung tinatawag namin na work from home. Pero, kung matatandaan po ninyo, ang dami pong nagrereklamo ng mga manggagawa dahil unang-una, hindi naman po kami binibigyan ng communication allowance ng gobyerno. Yung kakarampot na sahod ng mga rank and file, doon po kinukuha yung pambayad sa wifi. Yung ginagamit po na pambili namin ng mga pangangailangan namin. Siyempre, tataas din po yung gastos namin sa kuryente, sa bahay. At saka yung pagkain, kasi siyempre po, hindi ka na nasa opisina na kung saan meron pong kantin na nagluluto sa amin na mas murang halaga na pagkain. So, ito pong lahat, dagdag po ito pressure sa mga maliliit na manggagawa na sabi po namin kahit kami po ay tuloy-tuloy yung sweldo, tuloy-tuloy din po kami kinukunan ng taxes ng gobyerno. Siyempre po, pag may sweldo ka, babawasan ng gobyerno yung tax mo. Babawasan niya yung GSIS mo. Buhay na buhay po yung GSIS. Babawasan po nung pag-ibig, contribution. At saka iba't iba pa pong contribution. Yung mga utang po ng mga empleyado, binabawas pa rin doon, except po doon sa may bayanihan 1 and 2. So, kumbaga po, may mga direct tulong ang mga manggagawa ng gobyerno, meron din mga indirect na tulong. Bawat kaltas sa sweldo po ay tulong sa taxes ng bayan. Yan po yung tulong ng mga manggagawa sa gobyerno. Aside pa po sa kanyang... Opo. Yes po. Dahil dito sa pandemya na ito, maraming mga hindi pumapasok na mga empleyado ng pamahalaan. So, apektado ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan? Opo, apektado rin siya in a way na gustong-gustong tumulong ng mga manggagawa ng gobyerno. Pero meron pong mga regulasyon na sinusunod. Like for example, kung ikaw po ay senior citizen, kailangan po sa bahay ka na magtatrabaho. So ipapauwi po sa inyo yung trabaho sa bahay, pero hindi po sinusuportahan yun ng opisina. Bahala ka sa buhay mo, saan mo kukunin yung pangbayad mo sa wifi. Bahala ka sa bahay mo kung iuwi mo yung computer mula opisina papuntang bahay. Ikaw magbabayad ng kuryente and so on and so forth. So kumbaga po, siguro hindi po napaghandaang mabuti ng ating pamahalaan itong mga bagay na ito. Pero napakalaki po ng expectation nila sa mga ordinaryong manggagawa. So tayo naman po, siguro hindi naman ninyo naririnig masyado na nagrereklamo yung mga manggagawa sa gobyerno.
bihirang-bihira po kung hindi ma-interview, hindi ho yan magrereklamo. Ginagawa po nila yung kanilang trabaho. Pero syempre po, kagaya ngayon, panahon ng araw ng mga manggagawa, siguro napakagandang panahon na ilabas din naman natin ang sentimiento. Tamang-tama po, nandito si Kong Mike, maisulong niya sa mga susunod na mga pagkakataon sa pamamagitan po ng batas na baka naman po maawa naman sa mga manggagawa ng gobyerno, matulungan po tayo na mabigyan kahit konti. Actually po, Bayanihan 1 and 2, bawal po bigyan ang government employee ng tulong. Hindi po tayo kasama doon. Kasi nga po ang premise po doon ay may sweldo naman. Opo. So, ako nga po, tinitingnan ko yung sweldo. Ang ganda ng pangalan, PCSO, ang laki po ng kita. Pero actually po, pag nakita ninyo yung sweldo ng mga rank and file, hindi ko na po papakialaman yung mga nasa taas, yung mga bossing. Pero pag nakita mo yung rank and file, siguro po 70%, ako for sure, pwede ko maibigay yung listahan kay Kong Mike, 70% below the net monthly take-home pay requirement. Meron po dyan 100 pesos, meron po dyan 1,000 pesos per payday po. Yan na lang po ang naiuwi nila. So, napakasakit po isipin na sasabihin nila na total may sweldo naman kayo, wag na kayong humingi. Bakit naman Diba? umaabot tayo ng 1,000 o 100? Marami po silang utang? Ay, Ka- opo Chris? ma'am. Kasi ma'am, kaltas. ganito, ang setup po kasi ma'am sa government, medyo malaki ang kaltas ng GSIS kumpara sa private sector. Oo In nga, terms pero of masyado ma'am, naman gano'n. Di ba kasi naging head din ako ng isang municipality, di ba? Ako po yung naging mayor. Hindi ko pinapayagan po ang isang empleyado na ang take out lang niya is 2 o 3 o 5,000 lang. Hindi pwede, hindi ko pinapayagan umutang yung mga gano'n. Baka masyado naman silang maraming utang, ka Chris. ma'am, yung ano po kasi ma'am ganito, halimbawa yung sweldo po ng isang mababang empleyado, kunyari po nasa 12,000. So yung 12,000 po ma'am, may automatic na, hindi po utang ito, automatic na contribution ang tawag. So GSIS, may contribution ka, usually po yun nasa 12%. Diba? Parang Ng sweldo. 10 to 12% ng sweldo mo. Automatic po yun, kukunin ka agad ng GSIS. So aside po doon, May meron pa PhilHealth. tayong tinatawag na tax. Oo, pag biyan ka dun sa ano tawag dito, yung minimum pay daily wage worker, taxable na po yung income mo. Lumagpas ka lang ng piso dun sa ano po, sa minimum wage worker. May tax na po. So, May ibig PhilHealth ka sabihin, pa, di ba? Chris, PhilHealth. nagko-contribute din po Pag-ibig. kami sa PhilHealth, sa Pag-ibig Fund. So, meaning po, yung mga manggagawa ng gobyerno, kami po yung unang-unang automatic na tinatanggal na sa sweldo mo, yung contribution Automatic sa Pag-ibig, opo, Pag-ibig, PhilHealth, GSIS, and so on po. So, kumbaga po, yun ang ano po, ang contribution namin sa gobyerno na kuha kaagad nila yon, pati yung taxes. Kuha Okay, kaagad nila yun. Chris, sa kalagayan niya ng mga permanenting empleyado, ano, pero meron po tayo mga ibang klase ng empleyado sa pamahalaan, yung mga tinatawag ng job orders at sa contractuals, ano? Ayun, pag walang Ay, lalo- pasok, pag walang Opo. pasok, No walang work, sweldo, no pay. di ba? Oo, no work, no Yes. pay po. Kaya yung ginagawa, sa amin po, sample ko lang, PCSO. Teka nga, ka Chris. Diba sabi ng gobyerno, bawal na yun ng contractual na mga ganyan? Dakala ko ba, wala nang Tinanggal ganyan. na. Bakit ngayon, meron pa? Talaga itong gobyernong ito, sila yung bad example. Violator actually ng batas ng Inahabol gobyerno. yung SM, inahabol yung lahat na wala ng contractual. Tapos ang gobyerno pala, napakarami. Sa bagay, 60% of the employees of the government are contractual and Job orders. Job orders. Ganun yun Alam O, ko tama yan. po kayo. Totoo yan. Tingnan nyo sa mga munisipyo, napakarami. Tumatakbo ang pamahalaan sa hirap at sakripisyo ng mga job orders at Orders, contractors. totoo yan. Marami dyan. Kaya yan, dyan Alam ni Kong nanggagaling Mike, yung 1,000. Ewan ko lang sa Kongreso, Kong Mike, kung meron mga job order din kayo dyan. At saka ano, Marami dyan. Kong Mike, meron ba tayo dyan? Meron sila. Di ba kasalita si Kong Mike?
Marami. Naka-mute ka, Kong Mike. Kung Naka-mute Mike, ka. nakamute. Nakamute ka. Kongreso po kasi, sa Kongreso wala pong job order, pero ako po yung nasa gobyerno, nag-serve po ako sa Housing Department. May malaki din po ang unyo namin dyan sa Department of, sa DNR po, at yan pong dalawa. Dyan po sa housing, alam nyo, pagka ang manggagawa ng gobyerno humiling, lahat approve ako eh. Kahit na pending pa sa COA, lahat approve. Kasi po nakikita ko, kasi ang nakikita ko po talaga, napakababa po ng sweldo, napakababa ng benefits. Kaya itong mga maliliit na mga packages na pwede nating ibigay sa kanila, pinapayagan ko po. In the end naman po kasi pagka binigyan mo ng magandang sweldo at, well, of course, yung una yung trabaho ng mga tao. Pag sinabi ko sa kanila, ito dapat accomplishment natin, nagagawa, marilis ang may bonus tayo, okay po naman. Pangalawa, yung pera po naman nila, ginagamit nila yan, ginagastos muli sa ekonomiya eh. At marami po muling nakikinabang. Kaya para sa akin, yung mga kahilingan na ganyan, okay naman po. Actually, ito mama, nagkaroon ng reorganization. Sabi nila, re-reorg namin, tatanggalin namin yung maraming posisyon. Ako po talagang inayos ko na walang matanggal o very minimum. Yung mga gusto na lang talagang mag-retire, na yun na lang namin ang binigyan ng exit para mag-retire. Kasi nga ang importante talaga, mapaganda ang sweldo ng ating mga manggagawa, mapalakas yung ating sistemang panggobyerno, na talagang yung sinasabi nila na yung civil service na work ng ating mga kagawaran ng mga o manggagawa sa gobyerno ay nandyan. Kahit na magpalit-palit ang department secretary, kahit na magpalit-palit yung mga, kunyari sa Kongreso, magpalit-palit yung mga congressmen, basta yung committee secretariat mo magagaling, maayos, nagtatrabaho, at hindi kayang basta-basta politikahin o impluensyahan, mas maganda magiging takbo ng gobyerno at mas maganda ang palakad na magagawa natin para sa ating bansa. Okay, maganda yun, Kong Mike. Chris, baka pwedeng, alam mo, baka pwede dyan sa PCSO. Kong. Pati pala nung PNR. Ako, Egay po, parang siya pa boss namin. Pag sinabi niya, siya sinusunod namin. Ikaw boss ko sa pena, Kong. Kami po ni Egay at saka ni GM Over Andal ang magkakasama doon. At talaga makikita yung strong partnership namin. Tulungan po talaga kami. It was not just management tsaka yung group, pero talagang how best we can implement. And talaga pong masasabi ko, at the time of GM Over, and I credit si Over Andal po dyan and si Egay, napakaganda po ng Philippine National Railways. Talagang masaya. Tumakbo yung... Masaya tayo panahon na yan. Masaya. Tsaka tumakbo talaga tayo yung Bicol Run natin, dire-diretso nabuksan natin. Tapos yung union naman ng NHA, nagtulungan din po kami kasi mga union din ang kausap namin doon para doon sa housing component na maklear ang mga lugar. At maganda kasi walang nagreklamo, wala talagang sinabing sinaktan sila o biglang lang tinanggal. Maganda ang housing component maging implementation ng PNR. Kaya yan si Egay, dapat sa DOTR to magserbisyo sa ating gobyerno. Malaki matutulong ito. Okay po. Ang ano ko lang dito kay Chris, Vice Manari. Kay Chris, baka naman pwedeng sabihin natin sa PCSO, bumili na lang ng ivermectin at ipamigay na lang sa mga empleyado ng gobyerno. Diba, Kong Mike, di ba? Yung pondo ng PCSO, daming pera naman. Hanggang ngayon, nananayapan ng loto yung mga tao eh. Para yun na lang ibili ng ivermectin, kahit malang din yung mga manggagawa ng pamahalaan at yung manggagawa ng pribadong sektor. Katulad naman din ng si Ka Efren, di ba? Yung sa industriya ng mga pelikula na nawalan din ng trabaho, mabigyan din lang ng libre malang ivermectin, Alam nyo, pag sama-sama tayong nagsasalita, nagpapatutuo tungkol sa ivermectin, marami naman, kasi kagaya natin, hindi naman tayo nagsasalita dito kung hindi natin na-experience. Lahat tayo, umiinom na. Alam mo, Kong Mike, lahat kami dito umiinom ng ivermectin kaya. Weekly. Yung PCSO hanggang sa ngayon may budget po sila ma'am ng yung support for indigents. Yung mga gamot na kailangan. Pakisabi maganda nga. indigent din ako, ha? Isang taon Pero na ako hindi, walang trabaho, eh. Kaya nang iniisip ko lang po, tama pwedeng yung PCSO siguro makausap natin si GM. Meron silang kunyari magbigay na ng vitamins plus ivermectin. Ang tansya ko dyan, hindi aabot ng 50 pesos ang isang package. Siguro lagay mo na 100 na lang. May vitamins ka na, may ivermectin ka. Kaya mo for every 3 months talagang masusustain ka.
Ang laking bagay nun eh. Maganda yun, Chris, para sa inyo. At mabibigay nga natin sa maraming tao dahil malaki ho ang pondo ng PCSO. Sana mapayagan, no? Para matulungan natin yung ating mga kababayan tungkol dito. Ang tala. Pagtulungan natin yan, Kong Problema, Mike, ha? Mike. Opo. Umasa po kayo sa sa tulong ng Union. Basta po sa ikabubuti ng lahat, kami all out support talaga po diyan. Kung kayo po ay may pagkakataon na makadalaw sa opisina, willing po ako anytime. Samahan kayo tapos pwede po nating ilatag yung programa. Malaking bagay na rin po ito siguro sa rollout ni Presidente na mabawasan yung mga insidente natin. Hindi lang po yung bakuna, kundi through this yung ivermectin. And of course, kung may vitamins, tama po kayo. Baka Opo. pwede po nating madagdagan pa ng vitamina na may ipamigay natin sa mga kababayan po natin. Opo. Pero ito po, total may pagkakataon na rin naman. Pangulo Egay, bigyan mo ako ng siguro go signal para ma-share natin kay Kong Mike. Sinasabi natin kanina yung mga problema ng manggagawa. Bilang po representante po ng House, siguro hindi po nakakaabot sa inyong kaalaman na 10 taon na po walang increase sa sweldo ang mga GOCCs dahil po Opo. sa Governance Commission for GOCCs o GCG. Opo. Siguro po alam po ninyo yun. Nakarinig kayo ng konti pero hindi pa kayo aware doon sa kabuuan. 10 years na po nagsasuffer yung mga manggagawa kung Mike sa GOCCs. Sana po mabigyan nyo ng pagkakataon, maimbestigahan ang GCG. Bakit ganun po katagal yung inabot para sa umento lamang. Umento lang po yun. Ang national po, nakailang beses na ng umento. Ang GOCCs po, 10 years ay 10 years po. Tama. Imagine Tama, po wala. ninyo na hindi kayo makareceive ng umento ng 10 taon. Ano na po yung itsura ng mga manggagawa. Pero tinitiis po namin yun. Yun po sabi namin, hindi po kami nag-ingay. Dinadaan namin sa tamang proseso. Pero masyadong mabigat na po. 10 taon na. At saka kasama, Chris, ang maganda sa mga GOCC, malaki nga ang contribution ninyo sa gobyerno eh. Di ba? Kayo ang mas malaki ang naibibigay na dividends pwedeng yan. ibigay sa Dividends, gobyerno. So, Opo. So, pwedeng pag-usapan na yan. Sige, maganda ho yan na Chris Kaigay, mapag-usapan po natin. Sa Ma'am. automatic, tama po kayo. Automatic po yun. 50% kinukuha ka agad sa amin sa dividendo. Tama po kayo. Ma'am, ako po ay katulad ng Karen kamiting ko po ngayon yung mga doktor. Kasi po, nagkaroon po ng pagpa-file sa kanila, gustong ipa-revoke yung kanilang mga lisensya, yung 4 na doktor na kasama namin. Opo. Kaya po, kung inyo po mamarapatin, ako din po yung magpapaalam kay Egay, Ma'am Marinette, Tita Doray, Boss Efren. Salamat po sa pagkakataon. Babalik ko naman ako. Alam ko naman po yung oras na ninyo, tsaka Pasyal natutuwa ka po dito na sa opisina, Kong. Opo. Dito, Congressman, dito sa Alam- UDPS. Alam ko na sa pamamagitan ng programa ninyo kakalat yung maraming impormasyon at saka yung edukasyon sa ating mga kababayan. Dahil ang mga UDDS, hindi lang po basta na yung pong normal na sinasabi nating mga kasama natin dito sa bansa, pero mga leader sa kanilang lugar. Madaming nasasakop, madaming pwedeng kausapin, pwedeng pagsabihan, pwedeng magkaroon ng pag-aaral tungkol dito sa mga katulad ng usapin ng ivermectin. Kaya kung ako po, Chris Bautista, sa inyo po lahat, Kaigay, thank you po, Ulbuli, and sa mga manggagawa po natin, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Salamat Salamat po. po. Ngayon pala sinasabi ko, ikaw na isang honorary member. Ako, thank you po. Thank you po. Salamat. Maraming salamat ko, Mike. Kong. Thank you. Ayan, si Chris. Chris, tama naman yun kasama ang Chris kasi araw natin ito araw natin mga manggagawa. No, kailangan natin sabihin talaga sa mga opisyal ng ating bansa na ito yung problema natin. Mabuti nabanggit mo rin yan kasi ang mga GOCCs talaga 10 years nga na wala talagang nag-i-increase man lang ang kanilang mga sahod, tumataas nga naman din talaga ang presyo. No? Pero maganda yung kasamang Chris, yung usapan natin na baka pwede matulungan si Kong Mike dyan. Alam mo kasi,
i-snowball natin ang suporta dito sa ivermectin. Dahil para masupply ng mga manggagawa ng ivermectin para magkaroon ng kapahingahan ng kaisipan. Ang hirap yata nung, naku, paano kaya pag matamaan ako nito? Paano ang pamilya ko? Paano? Napakamahal, wala nang pupuntahan ng mga tao sa ospital. Oo, tama yan. Kita mo yung kasama nga nating Edwin, hindi ba? Palagi natin binabanggit na example sa kanya. Kasi tingnan mo, walang nangyari sa kanya sa hospital. So, tayo mga manggagawa, suportahan natin yun. Gay, Pangulong Tita Doray at saka BJ, Efren, saka kasama kay, natin. kay Mayora. Chair Efren. Pwede nating gawing project yun. Si UDDS, kasama po yung Union ng PCSO, kasama po si Kong Mike. Actually po, maganda nating anuhin yun. Tapos siyempre, kagaya nga to, merong problema siya sa doktor, baka meron tayong mga connect directly from DOH. Makorek lang natin ang konti ang system. Sistema lang po yun kung paano natin siya medyo ma-counter para at least pag namigay tayo, wala nang question. Oo nga, kasi katulad nung sinasabi ni Kong Mike, itong mga doctors na ito na nagka-campaign para sa ivermectin, mukhang pinag-iinitan ng Describe nung Oo. Kailangan nila suporta natin. Kailangan nila suporta ng mga manggagawa, suporta ng mga unions, Kaya sabi ko, isa ito, snowball natin ang support sa kanila, i-pressure natin ang ating pamahalaan. Ano ba itong pamahalaan na ito? Ano ba hinahanap ninyo? Yung makakatulong sa inyong mga kababayan o yung magpapahirap? Makasingit lang po, konting patalastas. Okay. Si Tony Marbella, salamat po at mayroon po tayong ganitong programa ng UDDS. Mabuhay po kayo at God bless. Shout out po sa Tunasan, Muntinlupa City at lahat po ng miyembro ng UDDS sa Muntinlupa. Shout out natin! Shout out! Okay. Si Sunny Esquivel, saan po makaka-avail ng ivermectin? I'm from Manila. Medyo masalimuot pa po yung kung saan makakabili. Pumunta na lang kayo dito sa opisina at baka pwedeng makaturo sa... magsusot lang ako ng bayong at ituturo kita kung saan. Punta ka dito. Ngayon, Layem, salam and good afternoon everyone. Alhamdulillah, thanks God. Happy to see you again, Madam Mayora Marinette Gamboa, Sir Efren Reyes, Madam Rodora Morales at Sir Edgar Bilayon. Sensya na po, mahina signal ng data ko dito sa area namin. On-off ang signal at matagal ma-open ang video. Maraming salamat po sa alagad. Magaling na po kayo, Madam Mayora. Ingat lagi po tayo lahat. God bless and protect us all. Thanks. Mabuhay kayo, DDS family, all together. We walk with pride, 10 million strong. Kabansa, inshallah, amin. UDDS Region 9 family, ang sipag mag-type nito si Layem. Si Leia. Sa Lipada, Amir Hussein, shout out UDDS Mindanao, mabuhay kayo mga kabansa, Madam Marinette, Madam Doray, Secgen Ed, and Chairman Efren Reyes. Elsie Romero, Alvarandal, watching. Bichi Bilayon, watching here, Salve Marias. Iha Sofia Salambata, good afternoon everyone. Watching from Region 9 from Buanga City. Wilfredo Martinez is watching. Merhel Beroya, isa po ako doon sa J.O. Tama po, yung no work, no pay po kami. Overwork. TY po. Mabuhay po kayo, Kong Mike. Mabuhay po ang UDDS. Sino si Berhel Beroya? J.O. Job order. No work, no pay. Ang mga artista ganun din, parang J.O. No work, no pay din kami. Kaya isang taon na akong walang work, kaya isang taon na rin akong walang pay. Oo nga, paano nga ba kayo nga? Paano na nga ba sitwasyon ng industriya ngayon, Efren? Kumusta na ba ang industriya? Paano ito? Wala nang pelikula, hindi ba? Wala nang... Ang hirap dahil sarado ang lahat ng sinehan. Unang-una, yung mga projectionist sa sinehan, mga takilyera, mga checker, lahat yan, mga nawala ng trabaho. Ultimo yung siguro janitor ng mall at least yung buong mall nalilinis pa niya. Pero yung mga takilyera, wala nang trabaho din. Kawawa naman.
mga nawalan ng trabaho yan. Tapos yung pelikula, hindi lang naman artista ang nawalan eh. Mhm. Yung mga tao sa likod ng camera, mas marami po yan. Yung mga driver ng service, Yeah, mga utility, yung mga makeup artist, yung mga gapper, mga crew, Oo. yung mga tagbitbit ng ilaw. Lahat yan, mga editor, mga staff sa mga opisina ng mga editing facility. Ang dami rin talaga na Ang dami niyan. Naapektuhan. Ang dami. Hindi lang naman, porque pelikula lang, artista lang. Kami lang kasi ang nakikita sa harap ng camera. Ilan lang Konti kami. lang yun. Pero ganun pa man, sa harap ng camera, yung mga extra namin, mga stuntman namin, nawalan lahat ng mga below the line lahat yan. Kalungkot. Mga barya-barya lang ang kutawagin namin yan. Oo, ang dami rin talaga naapektuhan. Magmula ba nung pandemic, parang nagkaroon? Mula nung pandemya, nagsarado na. Oo. Talagang ang dami talaga. Araw na manggagawa ngayon, talagang kaya natin pinag-uusapan. May mga nakakagawa, konti-konti, pero yung mga dinadala pa lang sa mga indie film yan. Yung iba, nagbabaka sakali may benta sa Netflix. Yung online na lang eh. Pero ganun lang, budget nun. Napakaliliit ng budget nun. Kumbaga, makalabas lang ng konti sa ibabaw ng tubig yung ilong mo. Na huwag kang malunod. Singhap. Yun lang ang nangyayari ngayon. Si Tita Doray, maraming company din ito eh. Ano na nangyari sa mga manggagawa mo, Tita Doray? Oh my God. Halos, nung una, first half of the year, talagang hindi kami nagtanggal or buo ang sweldo. Nung matagal-tagal na, hindi pa rin kami sumunod, nakakalahatiin lang yung sweldo. Buo pa rin. Pero talaga ang repercussion, ang laki. Ang hirap. So, yun, pinapaganap na yung nagbabawas ng sweldo, pero nag-aayuda. At meron na rin ako nag-fold up ng mga company. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Sobra. Diyan, Chris, sa PCSO, katulad din sa PNR, LRT, MRT, ang dami nagkaroon ng mga COVID, Diyan ba sa PCSO, sinuportahan ba ng gobyerno o ng management ng PCSO yung mga manggagawa na nagkaroon ng COVID at anong klaseng support ang naibigay ng government sa kanila? Sa amin, ang karanasan ko lamang ay pag ikaw ay nagkaroon ng COVID, syempre ang number one na support sa iyo ay i-refer ka sa PhilHealth. Kasi yung PhilHealth ang merong parang primary responsibility sa iyo. Kahit yung pag-i-swab namin, care of PhilHealth 'yon. Pero yung sabihin mo na yung ahensya, hindi ko alam, medyo nagtitipid yung ahensya rin namin eh. Ultimong pambili ng face shield namin, unti-unti lang binibigay. Yun din pala yung nakalimutan kong i-share kay Kong May kanina. Actually po sa sweldo na yon, ikaw bahala bumili ng sarili mong PPEs. Yung alcohol mo, face mask, face shield, ikaw bahala nun. Basta bibigay sa iyo yung sweldo mo. Bahala ka na sa buhay mo. So, kumbaga, wala talaga yung primary support na yung opisina yung magbibigay sa iyo ng mga bagay habang nandun ka nagtatrabaho. Nung una, meron, mangilan-ngilan siguro. Dahil una medyo nagpapakita pa. Papakitang gilas. Pero sa katagalan, siguro nagtitipid na rin. Ayaw na rin bumitaw ng pera. Siguro baka kailangan nila sa ibang bagay. So, kawawa. Sabi ko nga, kawawa talaga yung manggagawa. Yun yung nasa frontline. Yun yung nagdadala ng kita. Yun yung nag-aasikaso sa day-to-day operation. Pero pagdating dun sa kailanganan nating support, medyo kulang talaga. Sabi ko nga, parang walang pinagkaiba dun sa sinasabi ni Kaepre na singhap-singhap ka na lang. Basta makasinghap ka ng hangin, okay na. Oo, makalabas lang ng konti sa tubig Ang kasi kay friend, Tita Doray at Vice, sa PNR, nagpa-swab. Tapos nag-RT-PCR. Pagkatapos nag-antigen.
antigen sila. Sabi ko, napakadami yata ang prosesong dinadaanan. Hindi kami ilang sundot sa ilong yan swab na, may antigen pa. Iba nga, dumudugo ng mga ilong eh. Minsan binibiro ko yung isa. Sabi ko, hindi COVID ang hinahanap. Tinitingnan ka ko kung may marijuana at shabu yung ilong mo na yan. Pero ang ibig ko sabihin, ito Vice, bakit tatlo? Pwede naman swab lang eh. Doon pala makikita mo na. No, magkano ginagastos ng PNR for that case, for example? Grabe, pero di ba pagtatapon kaya ng resources ng ating gobyerno yun? Nung araw nga, di ba, ang sikat lang nung araw sa atin, yung sundot kulangot eh. Ngayon, sinusundot ilong mo eh. Oo. Bayad ka pa. Gano ba kadami Alam mo, nung ang una, empleyado takot sa tayo dito. PCSO? Empleyado sa PCO. Ilan bang empleyado dyan, Chris, sa PCO? So, kasi nationwide na ito. Nationwide sila eh. Employees po namin ay bumaba po. Dati po nasa 1,600. Ngayon po ay mga nasa 800 na lang po. Ha? O konti na lang. Kaya yun, tama po yung kay... Para ilibre kayo ng ivermectin sa 50 pesos na lang. Puta, pwede nating abonohan to eh. Tarantado tong gobyerno na to. Nak ng kamote. Diyos ko. Diyan ka na naman, abono ka na naman. Hindi, ibig sabihin kawawa yung PNR ka na lang mag-abuno kaya. Oh, ilan 1,600 na empleyado. Oh. Diyos ko, hindi na pinag-iisipan yan para isang toneladang Mahal papel. pa nga ang sigarilyo. Kaya na nga eh. Magkano ang sigarilyo ngayon Diba sa kaha? nakakaiyak? Pero tinan yung linhua na yun Nagkaroon merong mga truckman ang PNR, mga 5 yata yun. Nabigyan ko sila ng effective. linhua. Binigyan ko sila ng linhua. Magaling na sila. Oo, magaling yan. Sabihin, ba't kailangan mo pang hintayin na magpapabaksin ka dyan, magpapa-hospital? May mga alternative nga na pwedeng gawin. Tama yan. Ito, bago tayo magwakas, malapit-lapit na tayo magwakas, isa lang ang ihahabilin ko sa mga manonood natin ngayon. Pang-precautionary measure lang. Kesa yung kung sakaling tamaan ka ng COVID, na talagang hindi natin alam kung sino at kailan ka tatamaan. Tama. Kesa tumakbo ka ng ospital kung hindi ka na makahinga, pinakamaganda, maghanda ka na ng isang tangke ng oxygen sa bahay. Mas mura yun kesa magbayad ka ng ospital. Mas parang magkaka-COVID ka pa nga pagka nagpunta ka sa ospital Dahil ang dahilan mo, kaya ka tumatakbo sa ospital, para makapaggamit lang ng oxygen. Yun lang. Pero kung ano pa yung ibibigay ng ospital sa'yo, For the rest, we kaya have mo at nang home. bilhin sa butika. Oh, we have at home. Pwede ka nang mag-isolate sa bahay mo. Kaya kayo, mag-isip-isip po kayo. Kami, bumili kagad ng tangke nung magkaroon ng COVID si Mayor. Ngayon, may oxygen na kami, hindi na kailangan tumakbo ng ospital. Dahil ang 20-pounder, sasabihin ko na sa inyo, kasama na yung barbula, yung mga gauge niya, may hose na yon, mga 7,000 lang, di ba? Oo, samantalang sa ospital, napakamahal. Ang refill niya, 450 yung 20 pounds. 20 pound na yun, 20 pounds yan. Hindi yan yung mga 40 pounder na yung talagang mahirap bitbitin. Yung mga 20 pounder, madaling bitbitin yun. Mag-isip-isip kayo Yan, mga tip lang yan. Kung hindi nyo kaya, yung isang kalsada ninyo, magkakapit-bahay kayo, mag-ambaga na kayo, bumili kayo ng isang tangke agad. Para lang pang emergency. Para kung sino ang tamaan, yun kagad ang bibigyan. Alam ko na, magpapapantry ako ng ivermectin. Yun lang. Magtulungan na kayo, magkakapit-bahay. Actually, dapat talaga yan. Community dapat yan. Community tulungan na yan. Kumbaga community pantry nyo ng oxygen. Bakit ba hindi? Practical yan. Di ba? Practical. Pero practical yan. Very Totoo. practical. Huwag po natin biruin ang buhay natin ngayon. Mahirap talaga yan. Saka alam niyo po, huwag kayong nervyusin.
Yan. Wag. Ang unang-una. Nervyos. Ano ang magiging sanhi ng magdadala ng magiging epekto ng nervyos? Bibilis ang pagtibok ng puso mo. Meron ka ng COVID. Pagka bumilis ang tibok ng puso mo, mas malakas ang demand ng paghingi niya ng oxygen. Yung COVID, binagbabawalan yung baga mo na mag-produce ng oxygen para sa dugo. Ngayon, yung dugo mo kulang sa oxygen, mabilis ang tibok ng puso mo dahil ninenervyos ka. Ano mangyayari? Namamatay ka. Kulang ma-deprive ng oxygen yung puso mo. Mamamatay ka. Tama. Kaya huwag kang Mga nervyosin. kinakausap ko yung sarili ko pagka nahahawa na Huwag kang tatakot-takot, kakaba-kaba. Walang lugar ang kaba. Totoo. Maging kampante ka, ang tanggapin mo, may COVID ka, mag-oxygen ka kagad. Saka huwag kayo matatakot magpaswab. Akala natin, pag nagsuswab na dinudukduk ng dinudukduk, hindi pala masakit yan. Hindi pala masakit. Nagpaswab ako. Oh, masakit pa yun ang ulangot ako eh. Oo. Saka huwag din kayo matatakot na pag nag-positive kayo, dalhin kagad kayo sa ospital. Hindi. Pwede kayo sa bahay. Sa Ako, kwarto I lang. can speak out of experience. Yan po, ito sa mga kay Ka Christopher, yung mga sasamahan nyo sa Union, ipamalita mo yan na kailangan bumili ng mga tangke ng oxygen. Kahit na mga 10 pounder. Importante meron ka. Oo. Paparating natin yan. Okay, tumatakbo sila sa hospital, na punong-puno na yung hospital, wala na maibigay na oxygen. Ang nangyari doon sa isang kaibigan ko, na namatay, tinala sa Chinese Gen. Dahil hindi makahinga, pina-oxygen. Tapos sinwab. Tapos wala pa yung resulta, pinauwi. Pagdating sa bahay, namatay. Oxygen deprivation ng puso. Talagang medyo yun talaga ang kon natin. Ano? Yan na nga. Kung yun, meron siyang antimano, oxygen tank sa bahay, hindi niya Naiwasan. na kailangan pumunta ng ng ospital eh. Doon pa lang pwede ka nang mag-oxygen para makatulong sa pagbigay Kaya nga ng diyan papasok, oxygen diyan papasok kay Efren yung, dugo mo. yung sinasabi mong magtulungan ng mga komunidad. Kasi Oo. kung hindi mo kaya yung 7,000, kahit dun sa kalsada ninyo siguro, magkakapit bahay, di ba? 14 kayo, yung 7,000, tigli 500 lang kayo. Para lang may For naka-standby. emergency. Oh. Para may naka-standby. Free standby na kayo. Investment. So kayong 14, nagbambag kayo ng tigli 500, naka-standby yan para sa inyong 14 na tao O, yan. pero mag-provide. Idea yan sa mga UDDS, ha? Left daw. Idea yan sa Ayun, mga basahin ko lang muna to. Christopher. Oh. Si Joel Purales, sabi niya, mabuhay ang manggagawang Pilipino from DBPEU. Ano ba yan? Mabuhay Magandang hapon Development po sa Bank. lahat watching here from Dingras. God bless po. Si Joel Passion. Just to ni Passion. At sabi ni Joel, pa-shout out po. Pa-shout out daw. Ito po, si, Mabay ka dun, Chris, sa mga si shout out. Amir Hussein sa Lipada, si Kap watching regards to all kabansa. Okay? Sige, magpaalam na tayo, Sir Chris. Maraming Chris, magpaalam ka na, Thank you. Chris. Magpaalam Thank you. ka na. Oo. Si Sir Chris, ano pa masasabi mo ngayon? Ang konti lang pala nila. Ating lahat sa mga in behalf po ng mga manggagawa sa sektor korporasyon ng gobyerno, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-imbita at lalong-lalo na po sa aming chairperson sa subsector ng transportation, si Kaegay. Marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po tayong mga manggagawa. Oh, UDDS ka din. Natin yan, kabansa. Ano yan? UDDS yan. Sa UDDS naman. Members yan sa SEC. It's SEC. Screening and Evaluation Evaluation Committee. Ah, talaga? Oo. Eh si kausapin mo si Manny Wang, pag memberin mo. Okay. Ha? Si So, Manny Wang, shout out mo yan. basta kasi. Okay, paalam na tayo. We have only 2 minutes. Mga kabansa, maraming salamat. Muli, tayo magkita-kita sa Sabado, 3 to 5 p.m. Ang iyong Vice President, magpapaalam na po tayo at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Efren Reyes po, God bless po sa inyo mga kabansa. Mag-ingat po tayong lahat. At yung payo ko na bumili kayo ng tangke ng oxygen. Malaking bagay po. It's between life and death. Makakatulong po sa buhay yan.
subukan ninyo. Yan ang gawin nyo. Ang inyong Tita Doray sa finance, i-discuss ko po sa mga directors or something kung paano makakapagpadala sa mga kabansa ng libreng ivermectin. Kasi ang mura nun eh. Check yan. Thank you very much. See you again. Maraming salamat sa mga kasama kong host dito sa ating programa at saka sa lahat ng tagapakinig, sa mga naging bisita natin. Sana ay nakapag-contribute tayo ng mga ideas o kay mapapaano ang kalagayan nating mga manggagawa sa gitna ng pandemya ay para naman medyo makatulong tayo sa ating mga kapwa, makaayos tayo sa ating mga sitwasyon. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita tayo muli sa susunod na Sabado. UDDS! Walk with Pride! UDDS. Hosted by Marinette Gambon, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS. Walk with Pride.